Kabanata 1531. Nandyan na ang Arko. Kung ito'y nangyari sa nakaraan, agad na magpapakita ang espiritu ng Pormasayon. Gayunpaman, ang palaso ay naglalabas ng isang matinding kalooban. Ang matinding presyon na ito ay tila nagpapaurong sa mga espiritu ng Pormasayon. Para bang natatakot silang magpakita. Habang nanginginig ang Pormasayon ng pagtatangi ng daigdig, ang 500 talampakang agwat ay parang huminto sa pagsasara, parang ito ay nagyelo. Pinayagan itong dumaan ng puting palaso diretso kay Wang Lin. Si Wang Lin ay nasa isang estado ng mataas na konsentrasyon at para bang nakalimutan niya ang lahat maliban sa puting palaso. Habang umatras siya, mabilis na naglaho ang kanyang katawan. Ang matinding sakit mula sa pagitan ng kanyang mga kilay ay kumalat. Para bang may mga invisible na kamay na nais mag-iwan ng kanyang bungo. Ang puting palaso ay humuhuni habang dumadaan sa Pormasayon ng pagtatangi ng daigdig at wala pang 10,000 talampakan ang layo mula kay Wang Lin. Ang huni ng palaso ay sobrang talim. Ang layunin ng pagpatay na taglay ng tunog nito ay nagdulot sa mga nagmamasid sa loob ng panloob na daigdig na mapatla. Ang distansyang 1,000 talampakan ay hindi na mahalaga. Habang ang huni ay umaabot, ang ulo ng Ancient Order na nasa harapan ni Wang Lin ay nagsimulang magbago ng forma. Para bang isang hindi maipaliwanag na puwersa ang papalapit. Ang palasong ito ay target na pumatay. Sa isang saglit, ang palaso ay lumapit at tumama sa ulo ng Ancient Order. Habang ang tunog ng kulog ay umuuga, hindi na kayang tumagal ng ulo ng Ancient Order ni Wang Lin laban dito. Na-penetrate ang ulo at malapit na lumusot ang palaso patungo kay Wang Lin. Hindi pa ganap na nai-integrate ang katawan ni Wang Lin sa mundo. Habang ang puting palaso ay lumalapit, ang pakiramdam ng panganib ng buhay at kamatayan ay tumindi. Ipinakita ni Wang Lin ang isang matibay na tingin at iniwasiwas ang kanyang kamay. Ang mga kamay ng kanyang Ancient God Body ay pumasok sa ulo ng Ancient Order at hinawakan ng puting palasong Phantom. Sa sandaling ang kanyang mga kamay ay humipos sa puting palaso, naramdaman ni Wang Lin ang isang malakas na puwersa na pumasok sa kanyang katawan. Pati ang kanyang 7-star Ancient God Body ay nahirapan sa pagharap dito. Ang kanyang katawan ay nanginginig at siya ay umubo ng dugo. Napilitan siyang umatras mula sa pagiging kalahating pagsanib sa mundo. Bawat hakbang na ginawa niya ay lumalawak ng ilang dosenang talampakan at nagdulot ng malalakas na tunog. Si Wang Lin ay may mabagsik na ekspresyon habang kumikapit siya sa palaso at umatras ng mahigit 10,000 talampakan. Ang dugo ay patuloy na dumadaloy habang siya ay umatras ng mga 10,000 talampakan. Siya ay sugatan na, at ngayon ay lumalala pa ang kanyang mga sugat. Muling umuuga ang tunog ng kulog. Pumasok si Wang Lin sa lugar kung saan ang mga Outer Realm Cultivators ay nililimitahan ng Ancient Lifts. Sa sandaling pumasok siya, isang malaking halaga ng itim na fog ang lumabas mula sa kanyang likod. Sa tuwing may Outer Realm Cultivator na tatama sa itim na fog, agad silang nanginginig at nawawala ang kanilang buhay force dahil sa pag-absorb ni Wang Lin. Ang lahat ng ito ay nangyari sa isang saglit. Habang si Wang Lin ay lumalaban sa palaso gamit ang paraang ito, ang lalaking nakasuot ng puti sa labas ng Pormasayon ng pagtatangi ng daigdig ay nagmukhang malungkot at muling hinugot ang busog. Dapat tapos na ito. Nang sabihin ng batang lalaki ang mga salitang ito, mabilis siyang tumanda mula sa kabataan at naging isang matandang lalaki. Ang kamay niyang humila sa busog upang maging ganap ang buwan ay kumalas at ang pangalawang puting palaso ay lumipad. Ang isang matalim na huni ay dumaan sa agwat sa Pormasayon ng pagtatangi ng daigdig patungo kay Wang Lin. Si Wang Lin ay nasa ilalim na ng malaking kapinsalaan habang hinaharap ang isang palaso. Ang dalawang palaso ay buhay at kamatayan para sa kanya. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumurap. Ang apoy sa kanyang kaliwang mata ay umiikot ng mabilis at ang kulog sa kanyang kanang mata ay kumikislap ng mabilis. Ang mga asensya sa kanyang katawan ay biglang sumabog. Wala nang oras upang mag-isip ng marami, alam lang niya na kung hindi niya sirain ang palasong hawak niya bago dumating ang pangalawang palaso, mamamatay siya. Isang matinding aura ang biglang lumabas sa Cloud Star System at dumaan patungo. Nang malapit na ang aura, isang anino ng isang matandang lalaking walang sapin sa paa ay lumitaw sa harapan ni Wang Lin. Kilalang kilala ni Wang Lin ang lalaking walang sapin sa paa. Siya ang makapangyarihang mabagsik na nilalang na tinatakan ng huling lord ng Sealed Realm, si Tai Aloo. Pinili niyang harapin ang pangalawang palaso para sa hindi malamang dahilan, upang mabigyan ng mahalagang oras si Wang Lin para magtagumpay. Pagkapikita, naglabas siya ng isang kaluluhang ugong na kalas. Ang kanyang mga kamay ay nagbukas ng isang selyo at lumapit siya patungo sa pangalawang palaso. Habang ang kanyang mga kamay ay gumagawa ng mga selyo, nagsimulang magpakita ng maliliit na kaliskis sa paligid ni Tai Aloo. Ang mga kaliskis na ito ay manipis at itim, at mabilis na sumikop sa kanyang katawan. Matatagal ko lamang ito ng 3 hinga para sa iyo. Nagkaroon ng isang malakas na tunog ng kulog nang magsanib ang kanyang mga kamay at ang palaso. Isang nakakagulat na lakas ang damaloy mula sa palaso at pumasok sa kanyang katawan. Damaloy ang dugo mula sa gilid ng kanyang bibig at nagsimulang magbago ang kanyang mga braso.
Para bang hindi niya na kayang tiisin ang palaso at malapit ng mabutas. Naglabas siya ng isang angal, at habang nanginginig ang kanyang katawan, ang mga kaliskis sa katawan ay tumalsik at bumuo ng isang kalasag. May tatlong kakaibang, gintong kaliskis sa gitna ng kalasag. Ang kanyang mga kamay na humahawak sa palaso ay nagkolaps at naging isang madugong kaguluhan. Pagkatapos, ang pangalawang palaso ay lumipad at tumama sa kalasag ng kaliskis. Ang isang malakas na tunog ng kulog ay umabot. Ang kalasag ng kaliskis ay nanginginig at ang mga kaliskis sa mga gilid ay bumagsak. Sa isang kisap mata, ang tatlong gintong kaliskis lamang ang natira. Tumatagal ito ng isang hinga. Ang tatlong gintong kaliskis na ito ay bumagsak ng dalawang hinga, at si Tai Aloo ay umatras na may mapait na ngiti. Ang pangalawang palaso ay hindi tinarget siya, kaya nakapag-attract siya ng hindi kaya. Ginampanan ni Tai Aloo ang kanyang pangako at ipinagpaliban ang tatlong hinga. Ang mga hinga na ito ay labis na mahalaga kay Wang Lin. Sa unang hinga, ipinako ni Wang Lin ang kanyang dila at niluwa ang isang ulap ng dugo sa harap niya. Sa pangalawang hinga, ang nakakasirang apoy mula sa Realm Burning Umbrella ay nagsimulang magtipon patungo kay Wang Lin mula sa lahat ng direksyon. Ang apoy ay pinaligiran siya at pinagsama sa dugo sa kanyang harapan. Bumuo ito ng isang nakakasirang puwersa, at ito ay humarap sa palasong hawak niya sa kamay. Sa ikatlong hinga, ang itim na fog sa likod ni Wang Lin ay kumalat ng mabilis patungo sa mga Outer Realm Cultivator sa likuran niya. Sa pagtatapos ng tatlong hinga, ang palaso ay tumama sa nakakasirang apoy na pinagsama ng dugo mula kay Wang Lin at ng Ancient Order. Ang palaso ay disintegrated layer by layer, ngunit ang impact nito ay nakakagulat. Pagkatapos mag-disintegrate, ang palaso ay nagdala ng 20% ng orihinal na puwersa nito. Tumagos ito sa hadlang na ginawa ng kamay ni Wang Lin at tumama patungo sa bahagi ng kanyang kilay. Sa proseso, ang palaso ay maghuhugas pa ng higit hanggang sa 30 pulgada mula sa kilay ni Wang Lin at natira na lamang 10% ng orihinal na laki nito. Isang malakas na tunog ng pag-akyat ay nangyari nang ang natitirang maliit na palaso ay tumama sa lugar sa pagitan ng mga kilay ni Wang Lin. Narinig ang mga malulungkot na sigaw sa buong mundo. Hindi ito mula kay Wang Lin kundi mula sa mga cultivator ng Outer Realm na nasa likuran niya. Ang lahat ng mga cultivator ng Outer Realm na napapalibutan ng itim na usok ay natuyo at naging mga patay na katawan. Ang sirang pana ay bumagsak at ang katawan ni Wang Lin ay basang-basa sa pawis. Gayunpaman, hindi pa tapos ang panganib, ang pangalawang pana ay papalapit na. Imposibleng maiwasan ito. Ipinakita ni Wang Lin ang isang mabagsik na ekspresyon. Siya ay umungal at itinutok ang kanyang kanang kamay patungo sa langit. Sa oras na ito ng panganib, hindi na siya nag-alala patungkol sa mga posibleng mangyari. Iniabot niya ang kanyang kamay at lumipad ang payong patungo sa kanya habang kumukuti. Agad niyang hinawakan ang hawakan ng payong. Habang hawak ito, mabilis na damaloy ang buhay na enerhiya ni Wang Lin patungo sa sinaunang payong. Ang kanyang katawan bilang isang ancient god ay napuno ng buhay. Sa oras ng panganib na ito, wala siyang oras mag-isip. Agad na nagpakita ng mga senyales ng pagkalanta ang kanyang ancient god body. Orihinal na nakabukas ang payong ng 10%. Sa oras na ito, habang ibinubuhos ni Wang Lin ang buhay na enerhiya sa payong, ang nakakatakot na apoy sa loob ay nagsimulang mag-alam. Nang ang pangalawang pana ay nasa ilalim ng 100 talampakan, sumigaw si Wang Lin at walang awa itong itinulak ang payong. 20%. Sa sandaling iyon, ang sinaunang payong ay nabuksan ng 20% gamit ang paraang makamiti ni Wang Lin. Ang nakakasirang apoy na kayang magsunog ng kalawakan mismo ay lumabas mula sa payong. Ang espasyo sa paligid ni Wang Lin ay gumuho bago ang dagat ng apoy na parang pinapino, at ipinakita ang kalawakan sa ibaba. Nang lumapit ang pangalawang pana, ito ay tumama sa payong na nakabukas ng 20%. Ang malalakas na tunog ng kulog ay umalingaw at ang pangalawang pana ay nanginginig na parang matutunaw. Gayunpaman, isang puwersa mula sa pana ang nagpuwersa sa pana na dumaan sa dagat ng apoy at pilit na tumungo kay Wang Lin. Ang lahat ng ito ay nangyari sa isang kisap mata. Ang 100 talampakan ay madaling nadaanan ng isang cultivator, lalo na ng pana. Ang katawan ni Wang Lin ay nauubos na, ngunit sa sandaling iyon, ipinagpatuloy niya ang pag-i-inject ng higit pang buhay sa payong. Siya ay mukhang isang matandang ancient god na malapit ng magwakas ang buhay. Ang kanyang makapangyarihang katawan ngayon ay parang bangkay na. Ang Realm Burning Umbrella ay mas lalo pang nag-absorb ng buhay at bumukas ng higit pa habang si Wang Lin ay umungol ng isang nakakagulat na sigaw. Bagamat hindi pa nito naabot ang 30%, ito ay halos malapit na. Dahil dito, naging mas nakakatakot ang apoy na lumabas. Ang pangalawang pana ay bumagsak ng 10 talampakan mula kay Wang Lin. Gayunpaman, habang bumabagsak ito, ang lakas mula sa pana ay sumabog at tumama sa dibdib ni Wang Lin. Nagkaroon ng malalakas na tunog. Si Wang Lin ay umubo ng dugo at naramdaman ang matinding sakit mula sa kanyang dibdib.
Ang matinding sakit na ito ay nagudyok sa kanya na magretiro ng mabilis habang siya ay umuubo ng dugo. Gayunpaman, habang siya ay umatras, kumislap ang kanyang mga mata. Matagal nang hindi siya nasakta ng ganito kalubha, at ang sugatang ito ay nagdulot ng pagtaas ng kanyang galit. Ibinangon niya ang kanyang kamay habang siya ay umatras at isang nakakatakot na liwanag ng dugo ang lumitaw. Ang dugo na espada ay lumitaw. Kaya nitong sirain ang kahit ano, pero para lang sa mga material na bagay. Kung ikukumpara sa puting pana na gawa sa buhay, hindi ito magagamit. Ang dugo na espada ay lumipad patungo sa agwat ng Realm Ceiling Formation na ngayon ay mas mababa sa 200 talampakan ng layo. Gayunpaman, sa sandaling ito, kinuha ito ni Wang Lin, pinigilan ng kanyang galit, at pinawi ang impulse na ito. May mali dito. Bigo akong patayin ang taong iyon at pukawin siya. Ang cultivator na nakasuot ng puti na naging isang matandang lalaki ay puno ng hindi paniniwala at ang kanyang ekspresyon ay malungkot. Namangha siya kung paanong hindi niya kayang patayin si Wang Lin pagkatapos maghagis ng 2 pana. Sa puntong ito, labis na siyang napagod at nawala ng maraming buhay na enerhiya, kaya't tanging isang malungkot na buntong hininga ang kanyang naisip sa kanyang puso. Tinitigan niya si Wang Lin mula sa Realm Ceiling Formation bago siya humarap at nagsimulang maglakad palayo. Gayunpaman, habang siya ay umatras, isang demonyong enerhiya ang dumating mula sa Cloud Sea Star System. Ang enerhiyang ito ay napakabilis. Kasing bilis ito ng pana mula kanina. Habang kumakalat ang demonyong enerhiya, ang sinaunang demonyo mula sa Ghost Sect ay nagpakita bilang isang anino malapit sa Realm Ceiling Formation. Ang siyam na bituin sa kanyang kaliwang mata ay umikot. Ang kanyang mga mata ay puno ng kasakiman habang tinitingnan ng pana sa kamay ng matandang lalaki. Gayunpaman, ang kanyang katawan ay isang anino lamang, ibig sabihin hindi pa dumating ang kanyang tunay na katawan. Bagamat mayroon siyang siyam na bituin sa kanyang mata, mga imahen lang ito. Habang ngumingisi, nilapitan niya ang cultivator na nakasuot ng puti at walang awa siyang kumaskas sa kanya. Matagal na niyang hinihintay ang pagkakataong ito. Sa katunayan, nandyan na siya nang dumating ang cultivator na nakasuot ng puti, pero natatakot siya sa lakas ng pana, kaya't naghintay siya hanggang ang matandang lalaki ay malapit nang umalis. Habang ang siyam na Star Ancient Demon ay malapit na sa cultivator na nakasuot ng puti, bigla siyang lumingon at ipinakita ang isang ngiti na hindi ngiti. Hindi dumating ang malaking isda, pero isang maliit na isda ang dumating. Isang hindi nakikitang presyon ang kumalat mula sa Ancient Star System. Naging isang hindi nakikitang palad na imprenta ito na tahimik na pinipress. Nagbago ang ekspresyon ng siyam na Star Ancient Demon's avatar at ang kasakiman sa kanyang mga mata ay biglang nawala. Sumigaw siya at nagmadaling umatras upang iwasan ang palad. Gayunpaman, huli na siya at nahawakan ng palad bago siya makabalik sa Realm Ceiling Formation. Ang palad ay walang awa na piniga at ang siyam na Star Ancient Demon's avatar ay bumagsak sa isang malaking dami ng demonyong enerhiya. Inabsorb ng palad ang lahat ng demonyong enerhiya at pagkatapos ay nawala. Ang pangunahing disipulo ng Sovereign, si Feng Yi, ay dumating ayon sa utos ng aking guro upang ipadala ang pana na ito sa mga kapwa cultivator ng Inner Realm. Nandyan na ang pana. Ang 2 pana ay inilaan upang ipakita ang lakas ng pana na ito. Kung may sino man na may tiwala, maaari nilang subukan itong kunin. Ipinagpag ng cultivator na nakasuot ng puti ang kanyang mga kamay at binitiwan ang pana. Ang pana ay lumutang sa harap ng agwat sa Realm Ceiling Formation. Isang malambot na liwanag ang nagmula sa pana. Ito ay nagbigay ng isang atraksyon na magpapaloko sa sinuman. Inutusan ng aking guro na ibigay ang pana sa mga cultivator ng Inner Realm ng 3 pagkakataon. Kailangan mong ipadala pabalik ang 30% ng aming mga cultivator mula sa Outer Realm para sa bawat subok. Gusto niyo ba ito o hindi? Mayroong intensyon ng pagpatay sa mga mata ni Wang Lin. Kung hindi niya ginawang ang Nether Beast ang kanyang Life Essence Beast, ang pagbukas ng payong ng ganito ay makakain ng 70% ng kanyang Life Force. Gayunpaman, kahit na may Nether Beast, hindi ito madalas magagawa. Bagamat ang Nether Beast ay may halos walang katapusang vitality, hindi pa rin ito kayang tiisin ang matinding pagkonsumo ng Ancient Umbrella. Ano kaya ang pinaplano ng Sovereign? Mukhang may takot siya, gusto niyang gamitin ang pana na ito upang pukawin ang isang tao na magpakita. Kabanata 1532 Matandang Multo Zone. Ang loob ng rehiyon ay ganap na tahimik. Ang mga cultivator na nasa ikatlong hakbang na nakikipaglaban kay Master South Cloud at Master Hongshan ay umatras mula sa laban. Tiningnan nila ng malamig mula sa gilid. Ngunit ang pulang celestial na imperial na concubine ay may malungkot na ekspresyon. Hindi niya alam na lilito ang busog na ito, at pagkatapos marinig ang mga salita ni Feng Yi, isang bahagyang galit ang lumitaw sa kanyang mukha. Alam niyang naging piyesa siya ng ibang tao. Nagbuga ng malamig na hinga ang pulang celestial na imperial na concubine at tiningnan si Purple Dream mula sa Summoned River. Hindi na siya tumingin sa iba at lumipad patungo sa agwat ng Realm Ceiling Formation.
Wala ni isa man ang humadlang sa kanya, at ang mga mata ni Master South Cloud ay kumislap. Pumasok na ang pulang celestial na imperial na concubine sa Ancient Star System at nawala ng walang bakas. Samantalang ang batang may malamlam na hitsura at ang iba pa ay tahimik na nagmuni-muni habang umatras at umalis isa-isa sa pamamagitan ng agwat. Ano, wala bang cultivator mula sa loob ng rehiyon na magtatangkang kunin ang busog na ito? Si Feng Yi, ang pangunahing disipulo ng Sovereign, ay umiling at tumingin sa mga cultivator ng loob ng rehiyon. Ang agwat ng Realm Ceiling Formation ay bumalik sa 100 talampakan at malapit nang magsara ng buo ang gilid ng formation. Ngunit, nang ito ay maging mas mababa sa 70 talampakan, ang malaking kamay na gumuho ay biglang muling lumitaw at hinawakan ng Realm Ceiling Formation. Sumabog ang malalakas na tunog ng kulog habang ito ay gumamit ng malakas na puwersa upang punatin ang agwat. Ang agwat na halos gumaling ay muling binukas ng ilang libong talampakan. Ang malalakas na tunog ng kulog ay nakakalasing, at isang hindi matitinag na presyon ang nagmula sa kamay. Nagulat si Master Hongshan at ang kanyang mga kasama sa presyon at mabilis na umatras. Ang mukha ni Wang Lin ay naging mapatla rin. Napilitan siyang umatras ng ilang libong talampakan dahil sa presyon. Ang mga mata ni Master Hongshan ay naging malamig. Habang umatras, siya'y humakbang pasulong at inihagis ang kanyang kanang kamay. Ang pulang liwanag ay lumabas at lumipad patungo sa kamay na punit-punit ang agwat ng Realm Ceiling Formation. Kasabay nito, tinamaan ni Master South Cloud ang kanyang noo gamit ang palad. Ang kanyang katawan ay nanginig at mga anino ng mga ulap ang lumitaw sa likod niya. Ang mga ulap na ito ay nagsanib upang bumuo ng mga estatwa na bumuo ng isang formation. Sumunod ang mga ito sa pulang liwanag ni Master Hongshan patungo sa malaking kamay. Sabayan ng atake ng Purple Dream mula sa Summoned River, ang magandang ginang na nasa kalagitnaan ng edad, si Master Lu Fu, at Tai Alo. Ang mga iba't ibang spells ay lumabas at nagsanib sa mga spells ni Master Hongshan at Master South Cloud, na bumuo ng isang bagyong kayang yumanig sa langit at lumipad patungo sa malaking kamay na pinupunit ang formation. Sa utos ni Wang Lin, inilunsad din nina Esteemed Lingdong at Zhou Jin ang kanilang mga spells. Maaaring sabihin na ang lahat ng mga cultivator na nasa ikatlong hakbang mula sa loob ng rehiyon ay inilunsad ang kanilang mga spells upang lumikha ng bagyong ito. Ang mga sinaunang bituin ni Wang Lin ay mabilis na umiikot at inihagis niya ang kanyang kanang kamay. Lumitaw ang ulo ng sinaunang Diyos at biglang naging isang malaking kamao. Ang kamao ay natatakpan ng apoy at kulog. Ang malalakas na tunog ng kulog ay umalingaw habang ito ay nagsanib sa bagyo, na bumuo ng pinakamalakas na suntok mula sa loob ng rehiyon at lumipad patungo sa kamay. Sa isang iglap, ang pinakamalakas na atake mula sa loob ng rehiyon ay tumama sa kamay. Nang magtagpo sila, isang malakas na demonyong enerhiya ang nagmula sa loob ng rehiyon at bumuo ng siyam na star na sinaunang demonyo. Ang mga mata nito ay puno ng puot habang binuksan ang kanyang bibig at sumabog ng demonyong enerhiya. Ang enerhiya ng demonyo ay naging isang malaking demonyong dragon at lumipad pasulong. Sa oras na lumabas ang demonyong dragon, ang siyam na sinaunang demonyong bituin ay lumabas mula sa kanyang kaliwang mata at nagsanib sa demonyong dragon. Nagsanib ito sa bagyo at lumipad patungo sa kamay. Ang malalakas na tunog ng kulog ay yumanig sa sistema ng mga bituin. Lahat ng tao sa loob at labas ng rehiyon ay malinaw na narinig ito. Ang bagyo ay tumama sa kamay, na lumikha ng isang walang katapusang shockwave na kumalat sa lahat ng direksyon. Habang ang malalakas na tunog ng kulog ay umalingaw, si Master Hongshan at ang kanyang mga kasama ay umubo ng dugo at mabilis na umatras. Sa ilalim ng malakas na impact, agad na gumuho ang 4 sa 5 mga daliri. Tamang-tama sa momentong iyon, dumating ang Ancient Order Punch ni Wang Lin at tumama sa huling daliri. Ang malalakas na tunog ng kulog ay umalingaw at ang katawan ni Wang Lin ay nanginig at damyugo mula sa kanto ng kanyang bibig. Ang sakit mula sa kanyang kanang kamay ay parang nabali ang mga buto. Napilitan siyang umatras muli. Nang tamaan ng Ancient Order Punch ni Wang Lin ang huling daliri ng kamay, nagpakita ito ng mga palatandaan ng pagbagsak. Sa momentong iyon, ang demonyong dragon mula sa siyam na star na sinaunang demonyo ay dumapo at ang huling daliri ay gumuho. Tanging ang kamay na lang ang natira, at ito ay itulak pabalik ng pinagsamang atake ng lahat ng mga cultivator mula sa loob ng rehiyon. Ang shockwave ay kumalat sa loob ng Realm Ceiling Formation. Nagdulot ito ng pagyanig sa formation at mabilis na pinalawak ang agwat. Habang ang shockwave ay dumadaan, ang busog ay patuloy na lumulutang doon, parang ang puwersang ito ay hindi mahalaga sa harap nito. Ang malambot na liwanag sa paligid nito ay bahagyang nagbaluktot. Ang kamay na nawala ng 5 mga daliri ay naglabas ng 5 kulay na liwanag. Mukhang ang 5 mga daliri ay magbabalik. Ngunit sa momentong ito, isang nakakagulat na pagbabago ang nangyari. Ang espasyo sa likod ni Wang Lin at ng iba pa ay nag-vibrate. Isang alingaw na sapat upang mag-shock sa sinuman ang umabot mula sa loob ng rehiyon sa likod nila.
Ang alingaw ay tila mula pa sa malalayong universo, ngunit sa isang iglap, ito ay naging napakalakas. Ang mga ekspresyon ni na Master Hong Shan at mga kasama ay labis na nagbago. Tumingin din si Wang Lin pabalik. Nakakita siya ng isang tanawin na hindi niya malilimutan sa buong buhay niya. Siyam na naglalagablab na mga planeta ng pagsasanay, siyam na mga planeta ng pagsasanay na naglalagablab tulad ng araw ay lumilipad sa sistema ng mga bituin. Ang espasyo mismo ay nagbasag dahil sa kanilang bilis at ang mga alon ay kumalat dahil sa init ng kanilang temperatura. Napakabilis nilang gumalaw at mabilis na lumapit. Dumulog sila patungo sa busog na lumulutang sa labas ng Realm Sealing Formation. Ang malaking kamay na muling nagbabalik ay sumabog at hinaranggan ang daan patungo sa busog. Tumama ito sa unang naglalagablab na planeta. Ang malalakas na tunog ng kulog ay umalingaw habang ang unang naglalagablab na planeta ay naging isang malakas na puwersa. Nang ito ay tumama sa kamay, gumuho ito, at ang malakas na impact ay pinilit ang kamay na umatras. Ngunit, bago pa ito umatras ng 10,000 talampakan, dumating ang pangalawang planeta at muling pinilit na umatras ang kamay. Ang pangatlong planeta ng pagsasanay ay lumapit at tumama sa kamay. Ang malaking kamay ay nanginig at biglang sumabog. Nang sumabog ito, isang anino na nakasuot ng itim na kasuotan ang lumabas. Ang anino na nakasuot ng itim na kasuotan ay ang Sovereign na nakita ni Wang Lin sa labas ng Ancient Order Tomb. Paglabas niya, hindi siya nagsalita, at iniwas-iwas ang kanyang kamay. Isang maliwanag na liwanag ang lumabas mula sa kanyang tuyong kamay. Para bang ang kanyang kamay ay naging unang walang hanggang liwanag sa mundong ito. Ang itinaas niyang kanang kamay ay pinisil pababa ang ika-4 na planeta ng pagsasanay. Sumabog ang malalakas na tunog ng kulog at ang ika-4 na planeta ay gumuho, ngunit ang anino na nakasuot ng itim na kasuotan ay umatras ng ilang hakbang, at ang liwanag sa kanyang kamay ay nag-collapse. Ang ika-5, ika-6, ika-7, at ika-8 planeta ay dumating ng sabay-sabay. Nang sila'y lumapit sa anino na nakasuot ng itim na kasuotan, sabay-sabay silang sumabog, na bumuo ng isang hindi maipaliwanag na impact na kumalat sa Ancient Star System. Isang heatwave ang kumalat sa kailaliman ng Ancient Star System. Habang dumaan ang heatwave, ang kalangitan ng mga bituin ay gumuho. Ang anino na nakasuot ng itim na kasuotan ay napush pabalik at umubo ng dugo. Para bang ang katawan niya ay masisira. Hindi ka patay. Isang mahinang boses na puno ng pagkabigla ang dumaan mula sa taong nakasuot ng itim. Hindi ako patay. Ang boses na nagmula sa isang hindi kilalang lugar sa loob ng rehiyon ay mabilis na dumating sa labas ng rehiyon. Ang ika-9 na naglalagablab na planeta ay bumagsak sa anino na nakasuot ng itim na kasuotan. Ang anino na nakasuot ng itim na kasuotan ay nagbuga ng isang sigaw at mabilis na gumawa ng seal gamit ang kanyang kamay. Isang malaking balon ang lumitaw sa likod niya, at may isang buwanang refleksyon sa balon. Sa momentong ito, ang tuyong kaliwang kamay ng anino na nakasuot ng itim na kasuotan ay dumaklot sa balon. Hinugot niya ang buwan mula sa balon. Hindi matukoy kung hinugot niya ang tubig mula sa balon o ang buwan. Sa madaling salita, may malaking halaga ng tubig, at sa tubig ay may isang buwan. Pagkatapos niyang hugutin ito, inihagis ng anino na nakasuot ng itim na kasuotan ng balon patungo sa ika-9 na planeta. Ang dalawa ay sabay na nag-collide, ngunit ang tubig mula sa balon ay mabilis na nag-evaporate. Sa isang iglap, ang tubig mula sa balon ay naging puting gas. Ngunit sabay nito, ang planeta ng pagsasanay ay napunit. Makikita ng malinaw ang isang marka ng buwan na lumitaw sa planeta. Ang marka ng buwan ay Tumchuan sa planeta, na nagdulot sa pagguho nito at pumasok sa void. Dati, nang pinatay ko ang aking daan patungo sa labas ng rehiyon, wala ni isa sa 5 masters ang makakalaban sa akin, at ninakaw ko ang maraming Joss Flames. Ngayon, nagtagpo tayo muli, at ikaw ay nananatiling mahina. Ang boses ay matanda, ngunit labis na dominante. Nang matapos ang boses na ito, isang malabo na figure ang lumitaw kung saan tatama ang buwan. Isinulat ng figure ang salitang, laban. Ang salitang, laban, ay nagdulot sa buwan na gumuho. Ang mga tao ay alam lamang na ginamit niya ang kapangyarihan ng isang alingaw upang itaboy ka, ngunit hindi nila alam ang babala sa likod ng alingaw na iyon. Kung magtatangkang pumasok ka sa loob ng rehiyon, tiyak na mamamatay ka. Napakaitim mo. Little Thumbprint Servant Boy, tinatawag mong sovereign. Bukod sa mga miyembro ng pamilya Lee, walang ibang makakagawa ng pagkilala rito bilang kanilang amo. Dahil iniharap mo ito bilang Kane, tatanggapin ng matandang lalaking ito. Ang boses ng malabong figure ay kalmado, at siya'y lumapit patungo sa busog na lumulutang doon. Matandang Multuzon. Hindi ka papatay. Ang anino na nakasuot ng itim na kasuotan ay itinaas ang kanyang ulo. Ang itaas ng kanyang balabal ay napunit at ipinakita ang mukha sa ilalim. Kabanata 1533 Pagkagising ng Nether Beast. Isang napakagulong mukha, puno ng mga kulubot. Para bang ang kanyang katawan ay nabuhay ng napakatagal.
Ang mga kulubot ay parang mga batis at naglalabas ng isang sinaunang aura. May marka sa pagitan ng kanyang mga kilay. Ang markang ito ay parang peklat, na tila ba may nag-brand sa kanya ilang libong taon na ang nakalilipas. Tungkol naman sa itsura ng markang ito, wala ni isa ang nakakakita ng malinaw. Bagamat matanda na ang taong ito, wala siyang buhok sa mukha. Para bang hindi na kailanman lalaki ang buhok sa kanyang mukha, o hindi dapat magpakita ang buhok dito. Sovereign, Little Thumbprint Servant Boy. Ang mukha ng Sovereign ay mapatla habang tinitingnan niya si Old Ghost Zon. Ang kanyang mga mata ay puno ng walang katapusang galit, ngunit hindi siya makapangahas na magsalita. Kinuha niya ang kanyang pangunahing disipulo at mabilis na tumakas. Ang malabong figure ay lumapit sa kabo na lumulutang doon. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay at tinangkang hawakan ito. Nang malapit na siyang mag-abot, naglabas siya ng isang malabong sigaw. Ang ekspresyon ng kanyang mukha ay tila nagbago, ngunit hindi niya tinanggal ang kanyang kanang kamay. Bagkus, mas mabilis pa siyang humawak. Ang string ng kabo ay tumano, at sa dulo nito, isang pitong kulay na liwanag ang kumislap. Nang kumislap ang pitong kulay na liwanag, pumutok ang string ng kabo. Talaga, may pitong kulay nga. Ang mga mata ng malabong figure ay kumislap ng maliwanag. May isang tunog at isang malungkot na hiyaw ang nagmula sa nasirang string. Ang pitong kulay na liwanag ay lumabas kasabay ng arco ng nasirang string. Ang string ng kabo ay hindi mahaba, ngunit sa oras na ito, umabot ito ng walang katapusan. Ang lahat sa loob ng arco ay naihiwalay mula sa normal na espasyo. Ang mga mata ng malabong matandang tao ay nagbuga ng malamig na hininga habang hinawakan ang kabo at ibinalik ito sa inner realm. Kasabay nito, mabilis siyang umatras, ngunit siya ay tinanghal ng string ng kabo. Karaniwan ay hindi siya magmamalasakit, ngunit ang string ng kabo ay nagbigay ng pitong kulay na liwanag. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay at nagsulat ng salitang, laban, ng 7 ulit. Sa sandaling lumitaw ang 7 salitang iyon, agad itong binasag ng string ng kabo. Nang mabasag ang 7 salita, nagbago ang ekspresyon ng matanda at dumura siya ng puting enerhiya at bumuo ng puting salitang, laban. Ang string ng kabo ay umusad at sumalubong sa puting salita, na nagdulot ng isang saglit na paghinto. Sa pagkakataong iyon, umatras ang malabong figure pabalik sa Realm Sealing Formation. 7 kulay na dawis, talagang umatake ka. Ito na ang iyong pangatlo at huling pagkakataon. Million Cultivation Spirit Print, dahil ikaw na mismo ang nagpasimula ng pagwasak sa seal, maghihintay ang matandang ito. Sa sandaling pumasok siya sa Realm Sealing Formation, naglaho ang puting salita at ang string ng kabo ay sumabog sa Realm Sealing Formation. Ang formation ay yumanig. Bago pa lumabas ang mga espiritu ng formation, isang malaking bitik ang lumitaw sa loob ng formation at pumasok ang string ng kabo sa inner realm. Ang mga pinakamalapit sa Realm Sealing Formation ay hindi ang mga cultivator ng Summoned River o All Heaven kundi ang mga 10,000 invaders mula sa Outer Realm na nahulog sa Ancient Lives ni Wang Lin. Sa pagkakataong ito, ang string ng kabo ay lumabas sa lugar na tinatakan ng Ancient Lives. Walang mga naglalabas ng masasakit na sigaw dahil masyadong mabilis ang nangyari. Tanging pagkatapos lumabas ang string ng kabo, nagkolaps ang 10,000 cultivator mula sa Outer Realm. Hindi nila kayang labanan ng string ng kabo, at nahati sila sa dalawa. Nagpakita si Old Ghost Zon ng isang ngisi at agad na nawala ng walang bakas nang sumapit ang string ng kabo. Bumangon siya ng biglaan at iniwan din ng mabilis. Para bang dumaan lang siya upang tiyakin ang isang bagay at dalhin ang kabo sa inner realm kasabay ng mga pangyayari. Mula nang dumating siya hanggang sa pag-alis, hindi niya man lang tinignan ang kabo. Walang dahilan upang banggitin pa ang mga cultivators dito. Kasama si Wang Lin, ang lahat sa kanila ay hindi mahalaga, parang mga langgam. Kung ang kabo na ito ay makakakita ng may-ari, ito ay isang kayaman. Kung hindi, kakain ito ng lakas buhay upang magamit at magiging labis na mahina. Kung may isa sa inyo na gustong maglaro, maaari niyo itong kunin. Ang kanyang tinig ay umalingaw at unti-unting nawala. Lahat ng ito ay nangyari sa isang iglap. Pumutok ang string ng kabo, gumuho ang Realm Sealing Formation, at maraming tao ang namatay. Tila ibinuhos ng string ng kabo ang lahat ng lakas nito, at ang nasirang string ay sumunod sa lugar kung saan itinapon ni Old Ghost Zon ang kabo papuntang inner realm. Tinamaan nito si Wang Lin. Ito ba ay isang pagkakataon o hindi? Kunin o huwag kunin? Biglang dumating ang dalawang desisyon sa isipan ni Wang Lin habang pinapanood ang kabo na lumalapit. Nawalan na ng lakas ang string ng kabo, ngunit patuloy pa rin itong dumadagindong, nagdudulot ng pagbagsak ng espasyo sa paligid nito. Ang kabo na ito, kukunin ko. Ipinakita ni Wang Lin ang isang mapanlinlang na tingin. Malapit na siya sa kabo, at sa mga sandaling iyon, sumulong siya at hinawakan ito. Hinawakan niya ang kabo. Sa sandaling hawakan niya ang kabo, isang malakas na puwersa ang pumasok sa kanyang kanang kamay. Ang kanyang kanang kamay ay gumuguho dahil sa lakas ng puwersang ito.
Damaloy ang dugo mula sa kanyang kamay at ang kabo ay halos mag-fly off. Ang kabaliwan ay sumot sa mga mata ni Wang Lin at hinawakan niya ang kabo gamit ang kanyang kaliwang kamay. Ang kaliwang braso ni Wang Lin ay umatungal at naging dagwang kalat, ngunit hindi ito bumagsak. Gayunpaman, nang hawakan niya ang kabo, ang string ng kabo ay sumabog patungo sa kanyang baywang at tumagos dito. Ang matinding sakit ay sumabog sa kanya na parang alon. Dahil sa sakit na ito, si Wang Lin ay nagbigay ng isang malungkot na sigaw. Isang bitik ang lumitaw sa kanyang baywang at ang katawan sa ibaba ng kanyang baywang ay nahati mula sa itaas. Nahati ang kanyang katawan ng string ng kabo. Ang katawan sa ibaba ng kanyang baywang ay bumagsak at naging isang dagwang kalat. Ang mukha ni Wang Lin ay naging mapatla at siya ay itinulak pabalik. Ang kanyang paningin ay naging malabo. Ang presyo ng pagkuha ng kabo ay napakalaki. Habang tinutulak siya pabalik ng kabo, malinaw niyang naramdaman ang malakas na puwersa ng pagtanggi mula rito. Para bang wala nang ibang makakakilala dito bilang may-ari nito. Kung nais mong kontrolin ang kabo na ito, kailangan mong ibigay ang iyong lakas buhay. Kung hindi, kahit hawakan mo pa ito, hindi mo ito mabubunot. Nang maramdaman ni Wang Lin ang matinding aura mula sa kabo, ang matinding sakit ay nagdulot sa kanya ng pag-ubo ng dugo. Tanging ang kanyang pangitaas na katawan na lang ang natira. Maliban na lamang nung pumasok siya sa Ancient Order Tomb, bihira na ang ganitong klase ng pinsala. Ang Nether Beast ay natutulog simula nang lumunin ang gintong bagyong, ngunit nakakonekta pa rin ito kay Wang Lin. Ang matinding sakit na ito ay pumasok sa isipan ng Nether Beast at nagdulot sa kanya na magising sa mga sandaling iyon. Sa sandaling magising ito, isang sinag ng ghostly na liwanag ang lumabas mula sa katawan ni Wang Lin. Sa una ay maliit, ngunit mabilis itong lumaki. Ang malaking katawan ng Nether Beast ay biglang lumitaw sa magulong espasyong ito. Nararamdaman ng matinding sakit, at ang Nether Beast ay parang nakalimutan ng takot at naglabas ng isang kalangitang hiyaw. Binuksan nito ang bibig, ngunit hindi para lumunin. Sa halip, parang isang dambuhalang gintong liwanag ang kumawala kasama ng hiyaw. Golden Storm. Ang gintong bagyong ito na nilamon nito ngunit hindi pa natutunaw ay niluwan nito. Ang gintong liwanag ay mabilis na pinalawak hanggang hindi na makita ang anumang ibang bagay. Ang gintong liwanag ay mabilis na kumalat at tumungo patungo sa Realm Silem Formation. Ang gintong bagyong ito ay malakas na sapat upang wasakin ang isang star system, at halos walang sinuman ang makakalaban nito. Ang ekspresyon ng Sovereign ay labis na nagbago, lalo na nang makita niya ang Nether Beast. Ang kanyang mga mata ay puno ng kasiyahan at takot. Habang umuuga ang mga kaluskos, ang gintong bagyong ay sumugod sa Realm Silem Formation at sumabog palabas. Isang mapaminsalang lakas ang sumabog ng bigla. Ang mga ekspresyon ng mga cultivator ng Summoned River, All Heaven, at Cloud Sea ay naging mapatla. Ang mga mata ni Master Hong Shan at ng kanyang mga kasama ay naging pula. Nagmamadali silang gumamit ng mga spells upang ilipat ang mga 10,000 cultivator na ito ng puwersa. Sa isang kisap mata, wala nang natirang cultivator mula sa Inner Realm sa digmaang ito. Lahat ng cultivator mula sa Inner Realm ay inilipat ni Master Hong Shan at ng kanyang mga kasama. Pati sila ay umalis agad. Tungkol kay Wang Lin, nais nilang iligtas siya, ngunit siya ay nasa lugar kung saan lumabas ang gintong bagyong, kaya hindi nila siya matapakan dahil sa mapaminsalang lakas. Kinailangang umatras at umalis sina Esteemed Lingdong at Zhou Jin nang sumabog ang gintong bagyong. Habang kumakalat ang gintong bagyong, nag-collapse ang Realm Silem Formation sa malawak na saklaw. Ang Jade ay mabilis na naglaho at kumalat sa Realm Silem Formation. Nang umalis ang Jade, ang Lord ng palasyo ng Heaven Punishment Palace ay malaya. Ngunit, nang makalaya, siya ay nilamon ng gintong bagyong. Wala siyang sigaw at ang kanyang pinagmula na kaluluwa, Joss Flames, at ang lahat ay nawala. Ang Ancient Star System sa labas ng Realm Silem Formation ay naapektuhan din ng gintong bagyong, at isang malawakang pagbagsak ang naganap. Matapos ang mahabang panahon, isang kalanggitang hiyaw ang umalangaw at ang buong lugar ng digmaan ay nalubog sa gintong bagyong, ang Realm Silem Formation bilang sentro. Sa loob ng gintong bagyong, gumuho ang Realm Silem Formation, ang Outer Realm na espasyo ay bumagsak, at ang Inner Realm na espasyo ay gumuho. Ang gintong bagyong ay kumalat sa isang partikular na lawak bago maglabas ng isang pagsabog na maririnig sa buong Inner at Outer Realms bago ito tuluyang sumabog. Pagkatapos ng bagyong, ang unang lugar ng digmaan ay naging isang dambuhalang itim na butas na sumasaklaw sa napakaraming milya at tinatakan ng butas sa Realm Silem Formation. Matapos iluwan ng Nether Beast ang gintong bagyong, binuksan nito ang bibig at nilamon si Wang Lin at ang kabo. Nang magsimula ng kumalat ang mapaminsalang lakas, naging isang mustard seed ito at naglaho. Ang mga rumbling na hiyaw ay patuloy na umaabot mula sa malaking itim na butas na tinatakan ng bukas sa pagitan ng Inner at Outer Realms. Ang tunog na ito ay magtatagal para sa mga susunod na 10, 100, 1,000, at milyong taon at hindi magpapakita ng anumang tanda ng pagkawala. Ang unang labanan ay nagtapos sa isang kakaibang paraan.
Kabanata 1534 Paghahanap. Ang higanting buhol na ito ay nilamon ng hamog na natatangi kay Wang Lin at naging isang hamog na buhol. Ang labanan na ito ay nagdulot ng matinding epekto sa Outer Realm. Dahil dito, ang mga galit na mga cultivator mula sa Outer Realm ay nakaramdam ng pagkasober. Ang Outer Realm ay nakaranas ng labis na pagkatalo sa labanan na ito. Ang mga cultivator mula sa mahigit sa 12 tribo ay namatay. Walang sinuman sa mga pumasok sa Inner Realm ang nakaligtas. Namatay ang ninuno ng Fire Sparrow Clan, namatay si Esteemed Nanjiao, at pati ang pinuno ng Heaven Punishment Palace ay pumanaw. Higit sa 100,000 cultivator ang inilibing sa Inner Realm. Ang buong Ancient Star System ay napuno ng kalungkutan. Ang kalungkutang ito ay naging matindi, at unti-unting naging galit na naghahanap ng paghihiganti. Dahil sa galit na ito, mas marami pang Outer Realm na mga clan ang humiling na ipagpatuloy ang digmaan. Habang tumataas ang sigaw para sa digmaan, nagbigay ang Sovereign Council ng utos na maghanda para sa pangalawang labanan. Nagsimula ng maghanda ang buong Outer Realm. Naghihintay para sa pangalawang labanan upang maghiganti. Ang ilang mga matandang halimaw na matagal nang nakapagsariling pagsasanay ng maraming taon, tulad ng mga binanggit ni Dao Master Blue Dream, ay lumabas mula sa kanilang saradong pagsasanay. Pinagmamasdan nila ang Inner Realm na may matinding intensyon na pumatay. Ang pangalan na Lord of the Sealed Realm Wang Lin ay matibay nang naaalala sa Outer Realm. Ipinagmumura nila ito sa galit. Si Wang Lin ang pumatay sa ninuno ng Fire Sparrow Clan, pumatay kay Esteemed Nanjiao, pumatay sa avatar ni Grandmaster Yun Luo, at winasak ang isla kung saan siya naroroon, dahilan kaya hindi na matunten ang kanyang kinaroroonan. Siya ang nagpakawala ng Poison Ocean at Mosquito Beasts na naging isang bangungot sa mga cultivator ng Outer Realm. Siya ang pumatay ng hindi mabilang na cultivator mula sa Outer Realm na nagdulot ng pagkawala ng tiwala ng mga cultivator mula sa Outer Realm. Siya ang Lord of the Sealed Realm, kailangan niyang mamatay. Ang itsura ni Wang Lin ay ipinamigay ng Sovereign Council at ngayon ay kilala na ng lahat ng cultivator sa Outer Realm. Naglaan pa sila ng isang hindi pa nararanasang gantimpala para lang patayin siya. Ang mga cultivator ng Cloud Sea ay nakaranas ng matinding kasawian sa labanan na ito, tanging ilang libo na lang ang natira. Ang buong Cloud Sea ay halos naiwang abandonado dahil sa labanan na ito. Ang malalaking bilang ng pagkamatay ay nagdulot sa karamihan ng mga sekta sa Cloud Sea na maging bakante. Ang mga natira ay ang mga mahihinang cultivator. Ang mga libu-libong surviving Cloud Sea cultivators ang nagsisilbing tagapagturo para sa mga susunod na henerasyon ng mga cultivator. Pinagsama-sama nila ang iba't ibang mga sekta mula sa nakaraan upang bumuo ng mga hinaharap na 10 sekta ng Cloud Sea. Sa kabutihang palad, ang God Sect, Demon Sect, at Ghost Sect ay hindi masyadong ipinakita ang kanilang buong lakas. Ngunit kaya nilang panatilihin ang kasalukuyang kalagayan sa Cloud Sea. Dahil sa malaking pagguho na dulot ng labanan na ito, naging hindi matatag ang buong Cloud Sea. Nagkaroon ng mga spatial rifts sa lahat ng lugar, kaya't napakadelikado ng maglipad sa Cloud Sea. Ang Demon Sect ay nagpadala ng halos 70% ng kanilang mga cultivator upang maipwesto sa lokasyon ng unang labanan. Wala ng Realm Sealing Formation, ito na ang pinto patungo sa Inner Realm, kahit na ang lugar ay puno ng mga spatial storms. Nagpadala rin ng Ghost Sect ng maraming cultivator upang maipwesto dito. Samantalang ang God Sect, sa ilalim ng pamumuno ni Mu Bingmei, ay nag-set up ng malalakas na formations at bumuo ng isang blockade para sa pangalawang labanan na malapit ng maganap. Ang mga cultivator mula sa Summoned River ay nag-iwan ng bahagi ng kanilang grupo dito sa labas ng Fog Vortex, kasama ang magandang babaeng nasa kalagitnaan ng edad bilang leader, at nanirahan doon. Ang mga cultivator mula sa All Heaven ay nag-iwan din ng bahagi ng kanilang grupo. Ang mga natira ay bumalik sa kanilang mga tahanan upang maghanda para sa pangalawang labanan. Ang Brilliant Void Star System na hindi lumitaw sa labanan na ito ay nagpadala ng 10,000 cultivator pagkatapos ng labanan. Pinangunahan sila ng isang babaeng nakasuot ng asul na damit na lumapit at nanirahan sa labas ng Fog Vortex. Napakaganda ng babaeng ito ngunit labis na malamig. Ang lamig sa kanyang mga mata ay nagdulot sa lahat ng cultivator sa paligid ng vortex na maramdaman na para silang nakaharap sa isang iceberg. Sa unang labanan, ang Grandmaster Yun Luo mula sa Outer Realm ay nagpamangha kay Master Hong Shan at sa iba pa. Dahil kay Grandmaster Yun Luo, naging lubhang pasibo ang hukbong Inner Realm sa labanan. Hindi man lang sila nakapag-set ng formation. Ang kakayahan ni Grandmaster Yun Luo na mag-deploy ng tropa at manghula ay nag-iwan ng malalim na impresyon kay Grandmaster Hong Shan at sa iba pa. Kung hindi pinatay ng Lord of the Sealed Realm ang kanyang avatar, kahit na dumating ang mga reinforcement mula sa Summoned River at All Heaven, tiyak na magdurusa sila ng matinding casualties. Napakabihirang magkaroon ng malalaking digmaan sa loob ng Inner Realm. Habang ang mga libong taon ay lumipas, unti-unting nawalan sila ng karanasan sa mga ganitong uri ng labanan.
Ang labanan na ito ay isang aral, ngunit sa parehong oras, pinagtanto ni na Master Hong Shan at ng iba pa na kahit na mataas ang level ng isang cultivator, isang hukbo na walang leader ay parang isang dakot na buhangin. Ang babaeng nakasuot ng asul na damit ay dinala dito ni Master South Cloud mula sa Brilliant Void Star System. Siya ang hindi lamang pinuno ng mga cultivator mula sa Brilliant Void, kundi pati na rin ang commander ng lahat ng cultivator mula sa Inner Realm na narito. Matapos ang labanan na ito, ang pangalan ng Lord of the Sealed Realm Wang Lin ay lubusang kumalat sa buong Inner Realm. Halos lahat ng teritoryo sa Inner Realm ay alam na ang mga nagawa ng Lord of the Sealed Realm sa labanan na ito. Pinatay ang ikatlong hakbang na ninuno ng Fire Sparrow Clan, pinatay si Esteemed Nanjiao, pinatay si Grandmaster Yon Luo mula sa Outer Realm. Sa kanyang palakol, pinigilan niya ang ikatlong invading army mula sa Outer Realm at pinilit ang hindi mabilang na mga cultivator mula sa Outer Realm na hindi manggahas na maglakad kahit isang hakbang papasok sa Inner Realm. Sa lakas ng isang tao, pinigilan niya ang mga cultivator mula sa Outer Realm na tumakas mula sa Inner Realm. Ang mga kwentong ito ay nagbigay sa mga cultivator ng Inner Realm ng tiwala at matinding paggalang. Inaalala nila ang pangalang Wang Lin, inaalala nila ang titulong Lord of the Sealed Realm. Ang prestihiyo ni Wang Lin ay tumaas ng mabilis sa Inner Realm at pinigilan ang prestihiyo ni na Master Hong Shan at ng iba pa. Siya ang naging espiritual na leader ng Inner Realm. Sa huli ng labanan, pinakawalan ng Lord of the Sealed Realm Wang Lin ang kanyang Nether Beast at pinalaya ang huling puwersa ng mga mananalakay. Ang Fog Vortex ay isang bagay na siya ang nagdala. Sino man na hindi naniwala dito ay mananahimik kapag nakarating sila sa Cloud Sea at nakita ang Fog Vortex. Pagkatapos ay unti-unting magpapakita ang isang pakiramdam ng kabaliwan sa kanilang mga puso. Halos lahat ng cultivator na nakapwesto sa labas ng fog ay tahimik na pinagmamasdan ng vortex na nagbigay ng matinding shock sa kanilang mga isip at puso. Pagkalipas ng matagal na panahon, magalang silang yumuko at pagkatapos ay umalis. Kung may ilan pa na hindi naniniwala, hindi maririnig ang kanilang mga salita mula sa mga cultivator ng Cloud Sea, lalo na ang mga libu-libong cultivator na nakaligtas sa labanan. Bawat isa sa kanila ay tunay na fanatic pagdating kay Wang Lin. Hindi nila hahayaan ang anumang hindi paggalang sa kanya. Para sa kanila, ang Lord of the Sealed Realm Wang Lin ay kanilang kaluwalhatian. Kahit na ang isang mabuting kaibigan mula sa ibang star system ay nagsabi ng isang hindi magalang na bagay, agad nilang tatanggihan ang kaibigang iyon. Ang pangalan ni Wang Lin ay naging isang alamat sa Inner Realm. Ngunit ang alamat na ito ay nawala ng walang bakas. Walang nakakaalam kung siya ay buhay o patay. Si Master Hong Shan at ang iba pa ay nagsanib puwersa upang mag-cast ng spell upang hanapin si Wang Lin, ngunit walang nahanap. Ang Nether Beast na naging isang binhi ay tila nakaranas ng isang kakaibang karanasan, at walang nakakita sa kanya. Ngunit naniniwala ang mga cultivator ng Cloud Sea na ang Lord of the Sealed Realm ay buhay pa. Si Master Lu Fu ay naniniwala na ang Lord of the Sealed Realm ay buhay pa. Si Shi Zifeng ng All Heaven at si Xi Qing mula sa planeta ng Lingdong ay naniniwala na ang kanilang guro ay buhay pa. Naniniwala rin sina Shen Gongho at Zhon Kunglei. Ang mga slave mart ni Esteemed Lingdong at Zhou Jin ay hindi pa nawala, at ang malaking bilang ng mga poisonous mosquito beasts sa Cloud Sea Star System ay nagbigay sa marami ng paniniwala na ang Lord of the Sealed Realm ay buhay pa. Si Mu Bingmei, na naging master ng Godsect dahil sa isang linya mula kay Wang Lin, ay may luha sa kanyang mga mata, ngunit matibay niyang pinaniniwalaan na buhay pa si Wang Lin. Sa kalungkutan, si Sito Nan ay nagpasya na itigil ang pagsasanay sa Rain Celestial Realm at tahimik na nagpunta sa pag-inom. Uminom siya ng labis at tumawa habang tumitingin sa langit. Ngunit habang tumatawa siya, hindi mapigilan ang mga luha na damaloy. Uminom siya ng 3 araw, tumawa ng 3 araw, at umiyak ng 3 araw. Pagkatapos ay nagdesisyon siyang umalis sa Rain Celestial Realm. Pupuntahan niya ang kanyang kapatid. Nang umalis siya, si Zhou Ru ay puno ng luha. Sa kanyang matibay na kahilingan, umalis siya kasama si Sito Nan. Si Big Head at Lei Ji ay umalis 2 araw matapos si Sito Nan. Pupunta sila upang hanapin ang kanilang guro. Ang unang umalis mula sa Rain Celestial Realm ay hindi si Sito Nan kundi si 13. Nang marinig niya ang tungkol sa sitwasyon, umalis siya ng walang pag-aalinlangan kasama ang estatwa ni Wang Lin. Maraming tao ang naghahanap sa Lord of the Sealed Realm Wang Lin, ngunit gaano man sila maghanap, wala silang nahanap na kahit anong pahiwatig. Saan ka? Si Sito Nan at Zhou Ru ay tinitingnan ng malawak na star system. Saan ka? Sa All Heaven Star System, tahimik na tinitingnan nina Shi Zifeng, Xi Qing, at iba pa ang kalangitan. Sa Godsect, pagkatapos ayusin ang ilang mga bagay, uminom si Mu Bingmei ng isang mangkok ng medicinal soup. Tahimik niyang tinitingnan ng langit mula sa labas ng pavilion at bumulong sa sarili, saan ka? Sa labas ng fog vortex sa Cloud Sea, ang babae na nakasuot ng asul na damit ay tinitingnan ng fog vortex, at matapos ang matagal na panahon, siya ay nagbuntong hininga. Hindi mo alam kung sino ako. Saan ka? Si 13 ay tahimik na lumilipad sa mga bituin.
May determinadong ekspresyon siya habang walang humpay na naghahanap, umaasa sa kanyang mahinang koneksyon at ang aura mula sa estatwa. Ang mosquito beasts ay naghahanap din kay Wang Lin. Marami sila, at kasama na ang Poison Ocean na pinagsama sa kanila, nakakuha sila ng malakas na lason. Hindi sila umatake sa anumang cultivator, ngunit ang kawan ay humuhugong habang naghahanap. Ang kanilang malungkot na huni ay parang isang batang walang magulang. Ang anumang cultivator na makakita sa grupong ito ng mga lamok ay titigil at yumuko sa kanila. Sa Brilliant Void Star System, o sa Alliance Star System, may isang magulong lugar na puno ng mga nabasag na bato sa malalayong hilagang bahagi. Sa puntong ito, may isang piraso ng grabo na kasing laki ng isang kamao na lumulutang doon. Ang pirasong ito ng grabo ay puno ng mga butas na konektado sa loob. Ang Nether Beast na naging binhi ay nagtatago dito. Natatakot siya sa nakakapinsalang bagyo at nawalan ng malay. Sa kanyang personalidad, handa siyang magtago dito hanggang sa mamatay siya. Ang labas na mundo ay sobrang nakakatakot, sobrang nakakatakot. Kabanata 1535 Ang Baliw. May langit at mga bituin sa kakaibang mundong nasa loob ng Nether Beast, ngunit walang buhay. Mas tumpak, kakaunti lamang ang mga buhay. Bago si Wang Lin, tanging isa lang ang tao na naruroon. Ito ay ang kawawang cultivator na natakot ng 2 beses ng Nether Beast at inisip na ang mundong nasa loob ng Nether Beast ay ang tunay na mundo sa labas. May isang semi-nabagsak na planeta ng cultivation sa loob ng Nether Beast. Hindi na ito bilog, walang mga halaman dito, at tahimik na tahimik. Isang cultivator na may punit-punit na damit at may makapal na balbas ang nakaluhod doon at nakatitig sa isang katawan sa lupa. Kakaiba, hindi ba patay ang taong ito? Ilang araw na ang nakalipas, bago ako umalis, hindi siya kasing laki nito, at nang makaalis ako ng ilang araw, lumaki siya ng husto. Sa tingin ko, ilang taon pa ang kailangan para tuluyang lumaki. Mukhang may kinalaman ito sa aking dugo. Sinamsam ng cultivator na may malalabo ang mata ang kanyang baba habang nag-iikot-ikot siya sa katawan at tinadyakan ito ng kaunti. Shit, maglakas loob ka pang magpanggap na patay sa harap ng hari. Sumigaw ang cultivator at tinadyakan ng katawan. Nang walang makitang reaksyon, muling tinadyakan ng katawan. Sa wakas, ngumisi siya at sumampas sa katawan. Pagkatapos magtalon-talon sa katawan ng isang oras, pakiramdam niya'y kontento na siya at humiga sa lupa, nakatingala sa langit na parang wala sa sarili. Matagal na siyang naghahanap sa lugar na ito, ngunit wala siyang nakita ni isang tao. Naalala pa niya na ilang hindi tiyak na taon na ang nakalipas, siya rin ay nakahiga dito, nakatingin sa langit, na parang wala sa sarili. Paulit-ulit siyang nanalangin sa langit na sana may makasama siyang ibang cultivator para maglaro. Halos araw-araw niyang iniisip ito, ngunit iba ang pagkakataong ito. Nang maisip niya ito, bigla niyang pinawid ang kanyang mga mata at nakita ang isang sinag ng liwanag mula sa bituin. Nakita niyang may isang bagay na nahulog mula sa langit at dumapo sa kabilang bahagi ng planeta. Nagulat siya at tumagal ng 4 o 5 araw bago siya nakapag-react. Nang makapag-isip siya, mabilis siyang tumakbo patungo sa kabilang bahagi ng planeta ng masaya. Doon niya nahanap ang katawan at dinala ito pabalik dito. Sa wakas, may kasama akong maglalaro, kahit patay na siya, paano kaya nabubuhay ulit ang patay na katawan? Oh, baka, sino ba ang nakakaalam? Sabihin ko na, malamang umuulan ngayon, Little Red, kunin mo ang rain shelter Jade. Nakain ko na yun nung lasing ako, sabi mo, sige, pumunta ka na lang sa pamilya Lee at humingi ng isa pang bago. Shit, kung hindi nila ibibigay, sabihin mo na magpapagawa ako ng isang magnanakaw sa aking kuya bukas. Baka kulang lang sa pilak. Ano kaya kung wala pa, Little Gwei, pumunta ka sa kuya ko at sabihin magbigay siya sa akin. Kung hindi siya magbigay, sabihin mo na bukas, magnanakaw na lang ako. Wala man lang kabaturan ng cultivator sa kanyang pinagmumuni-muni. Nagsimula ang kabaliwan na ito nung siya ay nahulog sa 7-colored realm. Kung hindi sa kanyang walang katapusang pagmamuni, talagang tinarantado na siya. Matapos magmumuni ng matagal, huminga siya ng malalim at tinignan ng katawan. Bigla, ang kanyang mukha ay nagbago at naging malupit. Maglakas loob ka pang takutin ako. Papanas ang katawan mo sa galit ko. Sigaw niya. Habang sumisigaw, tumalon siya at nagtaas ng mga kamay upang mag-form ng mga silk, naglabas ng maraming spells na pinaputok sa katawan. Ang lupa ay kumalog ng matagal at bago ito huminto, nagpasabog siya ng mga spell. Nagpatuloy ang bombardeo ng ilang araw. Kung nakita ng cultivator na nasa 3 hakbang ang mga spell ng baliw na ito, matatakot sila. Little Pink, subukan mo ta. Itinaas ng baliw na cultivator ang kanang kamay at isang dambuhalang palad ang lumitaw. Ngunit habang ang palad ay puno ng lakas, nagkolaps ito ng damapo sa katawan. Little Silver, tingnan mo ang pagsabog na ito. Sigaw ng baliw at itinuro ang kalangitan. Biglang naging isang canopy ang buong langit at isang dambuhalang haligi ang sumuporta rito. Isang malaking payong.
Umbrella of Realm Burning, mag-apoy para sa hari. Itinaas ng baliw ang kanang kamay at pinatoles ang payong, itinutok ito sa katawan. Bagamat malakas ang payong, nawalan ito ng bisa at agad na nawala. Old Man Liguang, kunin mo ang araw ng isang matandang lalaki. Ngumisi ang baliw at nagtaas ng kamay na para bang may hawak na busog. Ngunit walang busog sa kanyang mga kamay, ngunit biglang lumitaw ang isang arrow at tinamaan ang katawan ni Wang Lin. Ay, little girl ng Seven Colored, ang asawa mo ay pinatalsik ng kuya ko. Huwag kang mag-alala, sabayan mo ako. Tingnan mo, kaya ko ring gamitin ang Seven Colored spell. Itinaas ng baliw na cultivator ang kanang kamay at may isang Seven Colored light na kumikislap. Ang liwanag na iyon ay naging isang spell wheel na lumipad. Lumipas ang panahon. Patuloy ang baliw na nagsasalita at nagpapalabas ng spells na hindi pa nakikita sa outer at inner realms. Lumipas pa ang ilang araw bago siya huminto. Humihingal siya sa gilid at mukhang kontento. Okay lang, okay lang. Pumapalakas ang spells ko, okay lang. Ngayon, oras na para mag-practice ng lakas ko. Tumayo siya at lumapit sa katawan. Nasa kamay ng katawan ng isang busog. Mahigpit itong hawak ng katawan, ngunit ang string nito ay punit. Isa sa mga dulo ay nakakabit sa busog at ang kabilang dulo ay fused na sa laman ng katawan. Pinagpag ng baliw ang mga kamay at hinayla ang busog. Naging pula ang kanyang mukha habang tinangkang hilahin ng busog. Tumalon siya at patuloy na sumisigaw. Dam, itong taong ito mula sa Ancient Nation na may hawak ng Liguang Bao. Kahit patay na, ang lakas pa rin, anong sinabi ko? Ancient Nation. Liguang Bao. Nagulat ang baliw sandali at bitawan ng hawak. Iniisip ito ng matagal, nakatingin sa katawan at umiling, Ancient Nation, parang pamilyar, marami akong galit, matapos ang ilang sandali, wala siyang naisip at kinamot ang ulo, bumulong at tinignan ang katawan. Pagkatapos ay kinagat niya ang kanyang daliri at ipinasok sa bibig ng katawan. Uminom pa ng marami para mabilis kang gumaling at makapaglaro tayo. Hindi lang ito ang unang pagkakataon niyang pinapalakas ang katawan. Simula nang matagpuan niya ito, tuwing naaalala niya, pinapalakas niya ang katawan ng kaunti. Ang dugo ko ay mahalaga. Yung maliit na batang babae mula sa Lee family, ilang taon din niyang pinakiusapan ako bago ko siya binigyan ng isang patak. At sino pa, Little Red, sino nga yun? Yun nga, yung batang babae ng sect na kinidnap ng tao. Kung hindi lang dahil naawa ako sa kanya, hindi ko sana siya binigyan. Isang patak ng dugo ko ay mas mahalaga kaysa dosage. Ay, wala nang makain. Little Red, pumunta ka na lang sa Chimo family at kumuha ng prutas. Yung prutas nila, na tumutubo lang tuwing 100,000 taon. Dream fruit. Kunin mo yan. Kung hindi nila ibigay, sabihin mo kay kuya na magpapagawa ako ng magnanakaw bukas. Habang patuloy ang baliw sa kanyang pagmumuni, hindi niya namalayang ang katawan na mabilis na gumagaling ay biglang huminto at bumangon, nagpauli ang sugat at nagpalala. May isang kapangyarihan na tinatanggihan ng dugo ng baliw, parang hindi sila maaaring magsama. Ngunit sa gitna ng pagtanggi, may hint ng pagsasanib. Ang katawan ay si Wang Lin. Ang dugo ng baliw ay hindi kayang sumama sa ancient order ng kapangyarihan ni Wang Lin. Ang dalawa ay naglalaban upang magtagumpay at nagdulot ng isang kakaibang pagbabago sa katawan ni Wang Lin. Ang pagbabagong ito ay nagpapalit sa kanyang dugo mula sa isang mortal patungo sa isang tunay na celestial. Hindi nakikilala ng Liguang Bao ang ibang master mula nang mamatay ang huling may-ari nito, at kahit si Old Ghost Zon ay hindi nag-isip na may makikilala pang master. Ngunit habang nagaganap ang pagbabagong ito sa katawan ni Wang Lin, isang makapangyarihang pagbabago rin ang nangyari sa Liguang Bao. Kung makita ito ni Old Ghost Zon, hindi siya makakapaniwala. Ang punit na string ng busog na lumaki sa katawan ni Wang Lin ay unti-unting nagsasanib sa bagong linya ng dugo ni Wang Lin. Ang kapangyarihan ng dugo ni Wang Lin ay unti-unting pumapasa sa buong busog. Ang busog ay nagbigay ng malabong sigaw na masaya lamang si Wang Lin ang makakaintindi. Ito ay isang sigaw ng tuwa sa paghahanap ng bagong master pagkatapos ng mahabang panahon ng pagkamatay ng unang master. Ang busog ay naramdaman na ang pagbabagong linya ng dugo ni Wang Lin ay 100 beses na mas puro kaysa sa unang master nito, parang ang pagkakaiba sa pagitan ng tubig at alak. Patuloy na pinagmumuni-muni ng baliw ang langit at patuloy na nagbubulong sa sarili. Umuulan, Little Red, panasan mo ang balikat ko. Sabihin kay kuya na hindi na ako mag-uukit, maglalaro ako, sabihin mo sa kanya na huwag akong hanapin. Kapag nagsawa ako, babalik ako. Kung magtatangkang hanapin ako gaya dati, ititigil ko na ang relasyon sa kanya. Kabanata 1536 Maghintay kayo, magpapahinga muna ang haring ito. Tuwing umabot sa kritikal na punto ng pagpapagaling ang sinaunang lakas ng Diyos ni Wang Lin, ito ay nahaharang ng dugo mula sa baliw na ito. Dahil dito, lalong lumala ang sugat ni Wang Lin at ang kanyang katawan ay tila isang alon ng dagat na magulo.
Ang matinding sakit na ito ay sapat na upang magpagalit sa sinuman. Kung hindi lang nawala ng malay si Wang Lin, hindi ito magiging kasing tindi, ngunit matagal nang nagising si Wang Lin. Nang magising siya, ang kanyang katawan ay puno ng dugo ng baliw. Ang dugo na ito ay puno ng isang labis na dalisay na lakas. Hindi pa nakakita si Wang Lin ng ganitong uri ng lakas sa kanyang buhay. Tanging ang no celestial spell na nakita niya nang umupo siya sa trono sa Ancient Order Tomb ang maaaring makaambing sa lakas nito. Ngunit hindi magagamit ni Wang Lin ang lakas na ito. Nakatago ito sa loob ng kanyang dugo at dumadaloy sa kanyang katawan. Habang ito ay nakikipaglaban sa sinaunang lakas ng Diyos, unti-unti itong nagsasanib sa mga buto at dugo ni Wang Lin. Ang mga buto ay ang pinagmulan ng paggawa ng dugo. Patuloy na pumapasok ang dugo mula sa baliw sa bone marrow ni Wang Lin at binabago ang kanyang linya ng dugo. Ang linya ng dugo ng isang tao ay nasa bone marrow. Ang pagbabago ng bone marrow ay nangangahulugang pagbabago ng linya ng dugo ng isang tao. Kung magtatagumpay, ang dugong damaloy sa katawan ni Wang Lin ay magiging tulad ng sa baliw, nobel at dalisay. Nararamdaman ni Wang Lin ang isang hindi maipaliwanag na pakiramdam mula sa pagiging marangal ng dugong ito. Sapat na upang magpabago ng isip. Nagulat si Wang Lin nang matuklasan niyang habang dumadaloy ang dugo sa kanyang katawan, ang kanyang origin soul ay nanginginig na parang ang dugong ito ay isang hindi maisip na marangal na nilalang. Isang nilalang na nasa tuktok ng mga cultivator. Habang lumilipas ang panahon at ang dalisay na dugong ito ay dumadaloy sa katawan ni Wang Lin, ang kanyang katawan ay magdadaan sa isang metamorphosis na parang isang mortal ay naging isang celestial. Ang muling nakatayong si Wang Lin ay natakot sa dugong ito, ngunit nakita rin niya ang lahat ng mga spell na ginamit sa kanya ng baliw. Para bang milyon-milyong kidlat ang sumabog sa kanyang isipan at hindi siya makabawi ng matagal. Ang mamunti na bulong-bulong ng baliw ay nagdulot ng malalaking alon sa isip ni Wang Lin. Gayunpaman, hindi makapag-isip ng detalye si Wang Lin dahil sa matinding sakit sa kanyang katawan. Ang sakit na nararamdaman niya ngayon ay ilang beses pang mas malakas kaysa nang harapin niya ang Ancient Order Trial. Hindi niya magalaw ang katawan niya, hindi pa nga niya magawang buksan ang mga mata niya. Ang kanyang origin soul ay nakalok sa lugar ng dugo, kaya hindi siya makagalaw. Buti na lang, sa gitna ng matinding sakit, may narinig siyang mga hiyaw mula sa busog. Ang mga sigaw na ito ay nagbigay ng init at ginhawa kay Wang Lin. Nagkaroon siya ng isang kakaibang pakiramdam, parang ang busog sa kanyang kamay ay nagsanib sa kanya at naging bahagi ng kanyang dugo. Nakita rin niya na ang busog na hindi kailanman nakilala ng ibang may-ari ay hindi siya kinilala kundi ang unti-unting nagbabagong linya ng dugo niya. Para bang tanging sa linya ng dugong ito lamang siya kikilalanin ng busog bilang kanyang may-ari. Ang dugo ko ay sobrang, naalala ko may isang batang mangkukulam na si Fei Fei na humiram ng isang bagay sa akin, bulong-bulong ng baliw habang nakaupo siya sa tabi ni Wang Lin, puno ng kalituhan ang kanyang mga mata. Pagkatapos ng matagal na panahon, kinayod niya ang kanyang ulo at inilabas ang daliri mula sa bibig ni Wang Lin. Inilagay niya ito sa kanyang bibig, at pagkatapos himasin, ipinakita niya ang isang nakakalasing na ekspresyon. Pati ako, nasisiyahan sa dugo ko, ngunit, hindi ko basta-basta ito ibibigay. Sinabi ng kuya ko na isang patak lang ng dugong ito ay, kaya, ano nga ba ang magagawa nito? Little Red, saan ka ba pupunta? Matagal na akong nandito at hindi ka pa dumating para hanapin ako. Maghintay ka, pag-uwi ko, kakainin kita. Habang patuloy na bumubulong ang baliw, tila nagalit siya. Tumayo siya at naglakad-lakad sa paligid ni Wang Lin ng ilang ulit bago tumigil. Tila may galit sa loob niya. Nang makita niyang hindi pa rin gumagaling si Wang Lin at bumalik sa estado ng pagkabangungot, lalo siyang nagalit. Bakit ganito kahirap magpalakas ng katawan? Mahirap ba? Kung ako ang nasa iyong kalagayan, matagal na akong gumaling. Ilang taon na ba? Bakit ganito katanga? Lalong nagalit ang baliw habang nagsasalita siya. Pagkatapos magtulak ng kaunti, mas lalong pumutok ang galit niya at nagsimula siyang magtalon-talon sa katawan ni Wang Lin. Nagpatuloy siya sa pagtalon at pagsigaw na parang baliw, sinabi ng kuya ko na ang dugo ng pamilya namin ay kayang magpagaling ng lahat ng sugat sa mundo. Binuhos ko na sa iyo ang marami, pero hindi pa rin gumagaling ang katawan mo, ikaw. Nanginginig at namumula ang mukha. Pagkatapos, dumura siya ng isang bibig ng dugo na damapo sa katawan ni Wang Lin. Marami akong dugo. Mabilis mong ibalik ang katawan mo para makalaro ako. Ang isang bibig ng dugong iyon ay hindi maihahambing sa patak ng dugo mula sa kanyang daliri. Parang pagkakaiba ng isang sapa at isang malalaking ilog. Ang dugong ito ay gintong kulay at puno ng dalisay na enerhiya. Nang damapo ito sa katawan ni Wang Lin, nanginig siya. Bumukas ang lahat ng mga pores ng kanyang katawan upang mabilis na sumipsip ng dugong ito. Sa isang iglap, naabsorb ang lahat ng dugo ng malinis. Ang malaking halaga ng dugo ay pumasok sa kanyang katawan at naging isang bagyong sumabog laban sa sinaunang lakas ng Diyos ni Wang Lin, at ang ilan ay diretsyong nagsanib sa kanyang bone marrow,
nagsisimula ang kanyang metamorphosis. Matapos dumura ng isang bibig ng dugo, ang mukha ng baliw ay naging mapotla at humingal siya ng malalim. Tinutok ang mata kay Wang Lin, ngunit lalo pang tumindi ang galit sa kanyang mga mata. Wala pa ring epekto. Ikaw, maghintay ka lang at magpahinga sandali, maghintay ka lang. Upo ng baliw habang puno ng galit. Hindi siya umupo upang magkulong kundi umupo lang. Nang biglang tumayo siya at tumayo sa harap ni Wang Lin. Putang ina, kung hindi ko ipamigay ang dugo ko ng kusa, kahit na may kumuha ng lahat ng dugo ko, wala ring mangyayari. Hindi ko matanggap na hindi mo kayang ibalik ang katawan mo. Ang sigaw ng baliw, at ang kanang kamay niya ay muling tinamaan ng kanyang dibdib. Ngayon, 3 beses niyang tinamaan ang sarili. Isang bibig ng dugo ang lumabas, pagkatapos ang mukha ng baliw ay naging mapotla at umatras ng 2 hakbang. Pagkatapos ay dumura siya ng pangalawang bibig ng dugo, at sumunod na dumating ang pangatlong bibig ng dugo. Ang 3 bibig ng dugo ay naging isang ulan ng dugo na bumagsak kay Wang Lin. Putang ina! Ang mga mata ng baliw ay naging pula, at kahit na andyan ang kuya niya, hindi siya mapipigilan. Nagpakawala siya ng isang malakas na sigaw, kinagat ang dulo ng sarili. Napakahalaga ng dugo ko. Mukhang naparami ko yata, ang hirap ng ulo ko. Little Red, halika at imasahe mo ako. Ang katawan ni Wang Lin ay natakpan ng dugo. Ang dugong ito ay tila may buhay. Nang dama po ito sa kanya, pumasok ito sa kanyang katawan sa pamamagitan ng kanyang mga pores. Ang malaking dami ng dugo, lalo na ang dugong essence ng buhay, ay nagdulot ng isang hindi maipaliwanag na presyon na sumabog sa loob ng katawan ni Wang Lin. Ang sinaunang lakas ng Diyos ni Wang Lin ay bumagsak at nadiinit, ngunit hindi ito nagsanib sa malaking sukat. Gayunpaman, dahil ang sinaunang lakas ng Diyos ay nadiinin, ang dugong ibinuhos sa kanyang katawan ay diretsyong pumasok sa kanyang mga buto at nagsanib sa kanyang bone marrow. Ang pagsasanib na ito ay hindi lamang naganap sa mga maliliit na lugar tulad ng dati, ito ay agad na nagsanib. Nanginginig ang katawan ni Wang Lin at isang malaking bilang ng mga pulang tuldok ang lumitaw sa buong katawan niya. Ang malaking halaga ng sariling dugo niya ay inilipat. Habang ang dugo ay nagsasanib sa kanyang bone marrow, ang bagong dugo ay nalikha. Nang ang bagong dugo ay isinilang, isang marangal na aura ang sumabog mula sa katawan ni Wang Lin. Ang marangal na aura na ito ay parang isang bagay na pag-aari ng pinuno ng mundo. Pati ang mundo mismo ay kailangang yumuko dito. Ang 9 na kulay ng apoy sa kanyang kaliwang mata ay kumislap ng maliwanag at maaaring makita ng bahagya sa kanyang mga talukap. Gayunpaman, habang ito ay sumisik, ang marangal na aura mula sa kanyang bone marrow ay nagdulot ng pagguho ng 9 na kulay ng apoy sa maraming mga apoy, ngunit lahat ng ito ay mabilis na nagsanib muli. Biglang lumitaw ang isang gintong apoy. Ang gintong apoy na ito ay naglalaman ng daw ng langit, ngunit hindi ito daw fire. Nang lumitaw ang gintong apoy, ang kidlat sa kanang mata ni Wang Lin ay dumagundong. Ang aura mula sa dugo ay nagdulot ng pagkabagsak ng kidlat, at ang 9 na kasamang mga kidlat ay nag-collapse din. Sa sandaling ang mga kidlat at ang mga kasamang kidlat ay nag-collapse, isang kidlat ng gintong kidlat ang lumitaw sa nakapikit na kanang mata ni Wang Lin. Ginto, lahat ay ginto. Ngunit ang gintong ito ay hindi gaanong malalim, ito ay napakagaan. Ngunit, sapat na ito upang matakot ang sinuman na may alam sa lihim ng kulay gintong ito. Ginto, ang kulay ng mga celestyo. Mga tunay na celestyo. Ang gintong apoy ay lumitaw sa kanyang kaliwang mata at ang gintong kidlat ay kumislap sa kanyang kanang mata. Kung binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata, ang lahat ng mga cultivator na makakita sa kanyang mga mata ay matutulala. Mararamdaman nila ang isang hindi maipaliwanag na presyon na sumabog mula sa mga mata ni Wang Lin. Kabanata 1537 Katawan ng Immortal Celestial Clan. Bagamat ang Thunder Essence ni Wang Lin ay kumpleto na, hindi pa rin ito ganap. Ngunit, sa lakas ng kanyang bagong dugo, nawala ang imperpeksyon at ang kanyang kidlat ay biglang naging Celestial Thunder. Tunay na Celestial Thunder. Ang gintong apoy sa kanyang kaliwang mata ay nasa ethereal na estado lamang at malayo pa upang maging daw fire. Gayunpaman, nang damaloy ang lakas mula sa kanyang bagong dugo, ang apoy ay biglang nag-evolve tungo sa isang ethereal fire na higit pa sa anumang ibang apoy. Tunay na Celestial Fire. Ang Celestial Fire at Celestial Thunder lang ay sapat na para kay Wang Lin upang patayin ang sinumang cultivator sa maagang yugto ng Nirvana Void. Kahit ang mga cultivator sa kalagitnaan ng Nirvana Void ay hindi magtatagal ng matagal bago sila mamatay. Pati ang mga cultivator sa huling yugto ng Nirvana Void ay yayanig ng Celestial Fire at Thunder na ito at pipiliing umatras. Habang dumadaloy ang bagong dugong nilikha mula sa bone marrow ni Wang Lin sa kanyang katawan, ang natitirang 3 essences, buhay at kamatayan, karma, at totoo at mali, ay nagsimulang dahan-daang makumplito. Kailangan lang nila ng pagkakataon upang maabot ang Grand Dao. Ang paglitaw ng baliw ay tila isang malaking swerte na maihahambing sa mana na nakuha niya sa Land of the Ancient God. Sapat na ito upang baguhin ang kanyang buhay.
Hindi pa natatapos ang swerteng ito. Malinaw ang isipan ni Wang Lin, ngunit hindi pa rin siya makagalaw. Tahimik niyang naramdaman ang mga pagbabago sa kanyang katawan. Ang ganap na kakaibang pakiramdam na ito ay nagbigay sa kanya ng ilang mga hinuha. Ang bagong dugo na nilikha mula sa kanyang bone marrow ay nagbigay off ng isang napakalakas na aura. Ito ay celestial spiritual energy. Habang dumadaloy ang dugo sa kanyang katawan, ang kanyang origin soul ay mabilis na nagbabago. Ang hindi alam ni Wang Lin ay sa loob ng 4 na celestial realms, kahit ang 4 na celestial emperors, tulad ni Qing Lin, ay magiging mga ordinaryong mortal kumpara sa kanya. Ang bloodline sa loob ni Wang Lin ay umabot sa isang level na kayang yuminig ng langit. Gayunpaman, ang kanyang katawan ay lubhang espesyal, isang bagay na hindi pa nakita dati. Ang kanyang katawan ay katawan ng Ancient God, isang mana mula sa Ancient Order. Ngunit, ang kanyang bloodline ay nabago ng baliw upang maging bloodline ng isang celestial. Ang ganitong bagay ay labis na bihira. Ang dalawang magkasalungat na puwersa ay patuloy na nagsasapawan. Bagamat ang Ancient Order power ay nadiinan, hindi kayang sirain ito ng celestial blood. Bilang resulta, ang katawan ni Wang Lin ay hindi kumpleto. Habang nangyayari ang hindi kumpletong prosesong ito, ang kanyang ibabang katawan ay mabilis na gumagaling at winawasak. Ang kanyang origin soul ay gising ngunit nakakulong. Kung magpapatuloy ito, si Wang Lin ay magiging isang buhay na patay na tao, o siya ay magiging isang heavenly treasure. Ang treasure na ito ay magiging isang bagay na parehong magagamit ng Ancient Order at ng mga celestial. Sa oras na ito, kailangan niyang pumili. Kailangan niyang pumili sa pagitan ng naunang mana ng Ancient Order at isakripisyo ang nakakagulat na swerteng ito, o ang bagong swerte at isakripisyo ang mana ng Ancient Order na kasama niya sa halos buong buhay niya. Isang napakahirap na pagpili. Kahit na nais ni Wang Lin na pumili, hindi niya magawa. Ang kanyang origin soul ay hindi kayang gumalaw, dahil ito ay medyo nahiwalay mula sa kanyang katawan. Putang ina, pagod na ako. Sa sandaling ito, ang baliw na nawala ng malay dahil sa labis na pagkawala ng dugo ay nagising. Bagamat mukhang pagod siya, masaya siyang tumingin kay Wang Lin. Pagkatapos niyang tumingin, nawala ang kasiyahan sa mukha ng baliw at napalitan ng walang katapusang galit. Putang ina mo. Hindi ka pa rin gumaling. Ang dugo ko ng matandang ito, ang dugong ito ay maaring ipagpalit sa maraming bagay. Ang maraming dugo, ang lahat ng dugong ibinigay ko sa iyo ay sapat na para makuha ang 7 kulay ng sisiw. Kung alam ng kuya ko, maghihimutok siya, Ang baliw ay tumalon at hinawakan ang balikat ni Wang Lin. Sinimulan niyang alugan si Wang Lin ng matindi. Ibabalik mo ang dugo ko. Kinuha mo ang dugo ng hari na ito pero hindi ka pa rin gumaling. Sinusubukan mong galitin ako. Little you, dalhin mo ang taong ito at putulin ang ulo niya. Ang baliw ay sumigaw, patuloy na galit. Tinutok niya ang kanyang mga mata kay Wang Lin at dire-diretso niyang kinagat ang balikat ni Wang Lin. Pagkatapos ay naglabas siya ng isang malakas na ungol tulad ng isang baliw na aso. Patayin kita sa kagat, patayin kita sa kagat. Pagkatapos maglaro ng kaunti, humihingal ang baliw. Ang mga mata niya ay naging pula at ang ekspresyon niya ay naging mabagsik. Tinutok niya kay Wang Lin at binawasan ang kanyang kagat, pagkatapos ay tinakpan ang kanyang bibig at naglabas ng mga mahinang daing. Kinakain ko ang mga cultivator ng Ancient Nation, masyado silang matigas. Ang mga ngipin ko, nakakasakit. Little Red, pumunta ka sa Pamilya Joe at kunin ang isang bagay na nakalimutan ko. Bilasan mo, pumunta na. Kung hindi nila ibigay, sabihin mong kukunin ko ang kuya ko para nakawin ito bukas. Naglakad ang baliw papalayo habang bumubulong at naglalabas ng mga mahinang daing. Tumingin siya kay Wang Lin at unti-unting nagpakita ng mga senyales na muling magwawala. Talaga bang ayaw ko itong paniwalaan? Maghintay ka, mag-iisip pa ako. Ang mga mata ng baliw na pula ay kumislap, at pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, hindi pa rin siya nakaisip ng anumang bagay. Lalo pang nenes, sigaw niya kay Wang Lin. Ang mga karaniwang tao ay hindi makakaugnawa sa galit ng isang baliw. Habang hindi siya makaisip ng solusyon, lalo siyang nagagalit. Sa huli, itinataas niya ang kanang kamay, hinawakan ng kaliwang braso, at pinunit ito mula sa katawan. Walang dugo, at ang sugat ay sobrang makinis. Habang hawak ang kaliwang braso, hindi man lang niya ito tiningnan. Tinutok niya kay Wang Lin at nagsalita ng ilang salita na kahit siya mismo ay hindi nauunawaan. Ibinangon niya ang kanang kamay at ang kaliwang braso na pinunit niya ay bumagsak, na nagbigay ng isang malakas na kalabog. Ang kanang kamay ay gumalaw ng mas mabilis at ang kalabog ay lalong lumakas. Sa huli, tumalon ang baliw at nagsimula siyang magmura kay Wang Lin. Ang pagmumura na ito ay tumagal ng ilang araw. Hanggang ang bibig ng baliw ay matuyo, saka siya napagod at tumigil. Ibinalik niya ang kaliwang braso sa kanyang katawan at may kumislap na ginto. Isang bilog na ron ang lumitaw sa sugat. Nagbigay ito ng isang sinaunang aura at mukhang komplikado.
Ang simpleng pagtingin dito ay magpapalito sa isipan ng sinuman. Ang rune na ito ay nagbigay ng aura ng pinagmulan ng mundo. Ito ay kakaiba at misteryoso. Habang tinitingnan ng rune sa sugat sa kanyang kaliwang braso, napatigil ang baliw sandali. Pagkatapos, isang maliwanag na liwanag ang lumitaw sa kanyang mga mata. Yan na, haha, yan na. Nilapan ng baliw ang kanyang mga labi at pinisil ang kanyang mga kamay. Tumakbo siya patungo kay Wang Lin, sabik. Sa kanyang pananaw, ang katawan na ito ay kanyang laruan. Kailangan niyang makahanap ng kasiyahan upang maalis ang pagkabagot. Ngunit ang isang tao na nagiging baliw dahil sa paglalaro ay magiging labis na nakakatakot. Paano ko nakalimutan ang Three Prints ng Celestial Ancestors? Haha, ang Three Prints ng Celestial Ancestors. Oo, yan na. Ang baliw ay parang ang dugo niya ay kumulo. Tinitingnan niya si Wang Lin habang tawa siya ng tawa. Ngunit may isang pagdapo ng kalituhan sa mga mata niya. May mali yata. Mukhang sinabi ng kuya ko na kahit mamatay ako, hindi ko pwedeng ibigay ang Three Prints ng Celestial Ancestor sa hindi kabilang sa Celestial Clan ko. Pinilit pa nga akong magpanumpa tungkol dito. Pwede akong magbigay ng kaunting dugo sa mga tao, pero ang Three Prints ng Celestial Ancestors hindi pwedeng ibigay sa iba. Nagsimula ang baliw magduda at tumingin kay Wang Lin. Parang hindi tama. Baka sinabi ng kuya ko na pwede ibigay ang Three Prints ng Celestial Ancestors sa kahit kanino. Ano ba talaga? Nakatagilid ang baliw at itinataas ang kanang kamay upang hampasin ang kanyang sariling ulo. Mas lalo siyang nalilito habang hinahampas ito. Kinakailangan kong sundin ang mga sinabi ng kuya ko. Ang imahe ay pwedeng ibigay sa iba, tama, pwedeng ibigay ganito. Malumanay na tumanggo ang baliw. Tama, sabi pa nga ni Little Red na magaling ako sa memorya at hindi pwedeng magkamali. Ang baliw ay muling natuwa pagkatapos magbulong sa sarili. Nilapan niya ang mga labi at mabilis na nagbuo ng ilang mga cells. Ang buong cultivation planet ay yumanig at ang katawan ng baliw ay nanginginig ng matindi. Ang bilog na rune na lumitaw sa sugat sa kanyang kaliwang braso ay unti-unting lumitaw sa pagitan ng kanyang mga kilay. Ang langit at lupa ay magbubukas, ang mga ninuno ay bababa. Ang tatlong print ay magdudulot ng immortalidad sa lahat ng henerasyon. Unang print ay tatawagan ng langit. Ikalawang print ay tatawagan ng Dao. Ikatlong print ay tatawagan. Ano ba ang tatawagan nito? Little Red, ano ang tinatawag ng ikatlong print? Tumigil ang baliw at niyugyug ang ulo. Nalimutan. Putang ina, sobrang galing ng memorya ko, tiyak maalala ko. Bulong niya habang tinatama ang kanang kamay sa bahagi ng pagitan ng kanyang mga kilay. Isang aura ang Damaloy, tapos isang hindi maipaliwanag na malakas na puwersa ang Damaloy at pumuno sa buong mundo sa loob ng Nether Beast. Sa isang sigaw, inabot ng kanang kamay ng baliw at parang hinuhukay ang marka sa pagitan ng kanyang sariling mga kilay. Pagkatapos, pinindot ito sa pagitan ng mga Ancient God Stars ni Wang Lin. Three Prints ng Celestial Ancestor, kapangyarihan ng Immortal Body ng Celestial Clan. Sa oras na ang kanang kamay ng baliw ay bumagsak kay Wang Lin, isang hindi masukat na kapangyarihan ang sumabog mula sa katawan ni Wang Lin. Ang katawan ni Wang Lin ay tumulak patungo sa kanyang ulo at sumabog sa kamay ng baliw. Malalakas na kalabog ang umalingaw. Ang baliw ay dumura ng dugo at tinapon palayo. Nang dama po siya, naramdaman niyang nalilito siya at bulong, parang naalala ko. Hindi ito pwedeng ituro. Lalo na hindi sa tatlong miyembro ng Ancient Order Clan, dahil magdudulot ito ng malaking problema. Hey, bakit ba ako nag-aalala? Wala akong itinuro. Magaling ang memorya ko, at sigurado akong hindi ko itinuro. Pag-iisip nito, ang mga mata niya ay lumaki at nawalan ng malay. Ang katawan ni Wang Lin ay nayanig at ang kanyang mga talukap ng mata ay mabilis na kumilos. Ang isipan ni Wang Lin ay yumungay. Malinaw niyang naramdaman ang galaw ng baliw. Nang eksaktong pinindot ng baliw ang kanyang kamay, naramdaman ni Wang Lin ang Ancient Order power na kanyang pinipigilan na sumabog na parang nababaliw na. Ikaw baliw ka. Biglang binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata. Kabanata 1538 Jin Intong Langit, Itim na Lupa. Pagdilat ni Wang Lin ng kanyang mga mata, isang bilog na marka ang lumitaw sa pagitan ng kanyang mga kilay. Ang markang ito ay halos kapareho ng sa baliw. Ang paglitaw ng markang ito ay agad na nagpasik ng bagong dugo sa kanyang katawan, na parang kumukulo. Noong una, ang lakas mula sa dugo at ang kapangyarihan ng Ancient Order ay naabot ang isang balanse. Bagamat may kalamangan ng dugo, hindi nito kayang wasakin ang kapangyarihan ng Ancient Order. Ngunit, nang lumitaw ang markang ito ay nagpasimula ng digmaan. Kaya't biglang sumabog ang lakas ng dugo ni Wang Lin at sinubukang sirain ang kanyang kapangyarihan mula sa Ancient Order. Dahil dito, ang kapangyarihan ng Ancient Order na naipon ay sumabog sa isang matinding kontra-atake. At ang katawan ni Wang Lin ay naging isang larangan ng digmaan ng buhay at kamatayan. Ang lakas ng linya ng dugo ay isang banyaga na bagong nagsanib kay Wang Lin,
kabaligtaran sa kapangyarihan ng Ancient Order na halos sumama sa kanya buong buhay niya. Ang malupit na laban ng dalawa ay umabot sa isang nakakatakot na antas. Isang bituin sa pagitan ng mga kilay ni Wang Lin ay gumuho, at isang agos ng kapangyarihan mula sa Ancient Order ang pumasok sa kanyang katawan at mabilis na nakabawi ang kanyang katawan. Subalit, bago pa man ganap na magbalik ang katawan, biglang naglabas ang marka sa pagitan ng kanyang mga kilay ng isang makapangyarihang lakas, dahilan upang gumuho muli ang katawan ni Wang Lin. Ang pagbagsak na ito ay isang ganap na pagbagsak. Ang kanyang mga braso, mga binti, buong katawan, pati na ang kanyang ulo at orihinal na kaluluwa, ay gumuho. Ngunit bago pa man kumalat ang kanyang laman at dugo, isang napakalinis na espiritual na enerhiya mula sa kalangitan ng mabilis na nagbago upang maging isang malabong anyo. Ang malabong anyo na ito ay isang orihinal na kaluluwa. Ngunit hindi ito ang orihinal na kaluluwa ng isang naglalakbay na cultivador kundi ng isang tunay na celestial, isang celestial na orihinal. Paglitaw ng celestial na orihinal, agad na nagtipon ng mga nagkalat na laman at dugo upang bumuo ng isang katawan. Ang katawan ay malakristal na makinis at nagbigay ng walang katapusang espiritual na enerhiya mula sa kalangitan. Nagbigay din ito ng isang malakas na aura. Subalit, nang lumitaw ang katawan na ito ay nayanig at gumuho muli kasabay ng isa pang bituin sa pagitan ng mga kilay ni Wang Lin. Gumuho ang katawan ng celestial, at habang ang laman at dugo ay kumalat, isang malakas na agos ng enerhiya mula sa Ancient Order ang sumabog. Ang laman at dugo ay mabilis na nagtipon at isang dambuhalang katawan ng Ancient God na 10,000 talampakan ang taas ang biglang lumitaw. Ngunit, bago pa man magtagal ang katawan ng Ancient God, muling gumuho ito. Nagtiis si Wang Lin ng di mabilang na sakit. Ang kapangyarihan ng Ancient Order sa kanyang katawan ay nasa malalambot na bahagi, kaya kinailangan itong magtulungan upang sirain ang kanyang mga bituin. Wala nang pagpipilian si Wang Lin, ang kapangyarihan ng Ancient God na nasa loob niya ay magiging isang unos na magwawasak sa lahat ng bagay. Pakiramdam niya kapag dumating ang oras na iyon, tiyak na mamamatay siya. Kailangan niyang mapanatili ang balanse at ipagsama ang dalawang puwersa. Kung hindi, ang swerteng ito ay magiging isang sako ng buhay o kamatayan. Ang ikapitong bituin ay gumuho at nagsimula ang ikapitong celestial na pagbabago. Ngayon, lahat ng pitong bituin ay sumabog, at lahat ng ito ay nangyari sa isang iglap. Ang bawat bituin na sumabog ay nagdulot ng malawakang pagtaas sa kapangyarihan ng Ancient Order sa kanyang katawan. Pagkatapos ng pitong bituin na nabasag, ang kapangyarihan ng Ancient Order sa loob ni Wang Lin ay kasing lakas ng kalangitan. Dumating na ang ikawalong siklo. Ang winasak ni Wang Lin ay ang vortex na hindi pa naging bituin. Isang malakas na tunog ang umalingaw at mabilis na nagbago ang katawan ni Wang Lin sa pagitan ng Ancient Order at Celestial sa ikawalong pagkakataon. Pagkatapos ng ikawalong pagkakataon, haharapin ni Wang Lin ang katotohanang wala na siyang mga bituin na matitira upang masira. Biglang pumutok ang kanyang katawan ng Ancient God, at habang ang laman at dugo ay kumalat, ang espiritual na enerhiya mula sa kalangitan ay muling nagpakita upang bumuo ng katawan ng Celestial na ilang beses nang bumagsak. Immortal Celestial Body. Ang immortality ng katawan na ito ay nagmula sa katawan ng Celestial na ninuno. Dahil sa marka, nagkaroon si Wang Lin ng katawan ng immortal. Ang marka sa pagitan ng kanyang mga kilay ay kumislap at ang espiritual na enerhiya sa loob ng kanyang katawan ay naging mas matindi. Ang kanyang bone marrow ay lumikha ng mas maraming dugo na dumadaloy sa kanyang katawan. Parang ang celestial na katawan ay tuluyang magpapawala sa Ancient God na katawan. Ngunit, ang lahat ng ito ay malayo pa sa pagtatapos. Kung si Wang Lin ay isang Ancient God lamang bago niya nakuha ang Ancient Order na pamamana, sa huling sandali, mawawala ang kanyang pamamana ng Ancient God, magiging isang tunay na celestial siya, at mamamatay mula sa pagkabasag ng kanyang katawan. Ngunit, ang pamamana ng Ancient God na ito ay mula sa isang royal na Ancient God. At ito ay isang pamamana ng Ancient Order. Ang marka ay hindi lamang nagbago ng kanyang linya ng dugo kundi in-trigger din ang pamamana ng Ancient Order sa kanyang katawan. Tulad ng sinabi ng baliw, ang markang ito ay hindi maaaring ibigay sa mga banyaga at tiyak na hindi maaaring ibigay sa tatlong angkan mula sa Ancient Nation. Isang malakas na sigaw ang dumating mula sa bibig ni Wang Lin at daan-daang bitik ang lumitaw sa kanyang katawan ng Celestial. Kasabay nito, ang kapangyarihan ng Ancient Order sa loob niya ay sumabog. Bagamat walang natirang bituin upang masira, parang ang pagsabog na ito ay nagdala ng maagang pagdating ng pangalawang pagsubok ni Wang Lin. Ang maagang pagdating ng pangalawang pagsubok ay dulot ng kalooban ng kapangyarihan ng Ancient Order sa loob ni Wang Lin nang harapin nito ang posibilidad ng pagpapaalis. Mayroong dalawang malabong kalooban sa katawan ni Wang Lin, isa mula sa Ancient Order at isa mula sa Celestial. Ang banggaan ng dalawang kaloobang ito ang naging sanhi ng lahat ng swerte at panganib ni Wang Lin. Ang maagang pagdating ng pangalawang pagsubok ay nagdulot ng daan-daang bitik sa katawan ng Celestial, pagkatapos ay sumabog ang katawan. Ang lakas ng pagsabog ay sumabog laban sa lakas ng pangalawang pagsubok.
Ang dalawang lakas ay nagwawasak sa isa't isa, nais maglaho. Sa sandaling iyon, tila ang lahat ng bagay, kasama na ang orihinal na kaluluwa ni Wang Lin, ay mawawala. Ang tunog ng kalangitan ay umalingaw. Ang buong katawan ni Wang Lin ay nagsimulang magkalas. Ang kanyang laman at dugo ng Ancient God ay pumasok sa planeta, nagdulot ng pagyanig ng lupa. Ang mga alon ng di nakikitang puwersa ay kumalat. Ang mga alon na ito ay nagdulot ng pagbagsak ng lahat ng bundok, ginawang kasing patag ng salamin ng buong kontinente. Ang katawan ng Celestial ni Wang Lin ay gumuho at tumama sa langit kasama ang kanyang nagbasag na orihinal na kaluluwa. Parang ang langit ay nahiwalay mula sa mundo sa loob ng Nether Beast, at pagkatapos na ipalit ang lahat, ang langit ay naging ginintong kulay. Nagbago ang kalangitan at lupa. Ginintong langit at itim na lupa. Parang isang alamat, ngunit naganap ito ngayon. Nagising ang baliw at nakahiga, pinapanood ang lahat ng ito. Pinyunas niya ang kanyang mga mata at nagbulong, pwede bang napuwing ako? Ginintong langit at itim na lupa. Hindi ba't ito ang unang senyales ng pagbaba ng Celestial na ninuno na sinasabi ng kuya ko? Sa sandaling iyon, isang malakas na sigaw mula sa lupa ang narinig. Ang buong lupa ay umugal na parang may kapangyarihan na sumabog palabas. Nakita ng baliw ang isang dambuhalang itim na anino na lumabas mula sa lupa. Para itong bundok, at tumama ito sa langit. Ang dambuhalang anino ay kasing taas ng kalangitan. Ito ay isang Ancient God. Tinutok nito ang kanyang 7 bituin at kumilos patungo sa langit. Sa sandaling iyon, ang ginintong liwanag ay ginawang ginintong karagatang langit, at isang ginintong anyo ang lumabas mula dito. Ang ginintong anyong ito ay puno ng espiritual na enerhiya ng Celestial at nagbigay ng isang makapangyarihang aura. Tinutok niya ang kanyang malamig na mga mata sa Ancient God na tumatakas at iniwagayway ang kanyang manggas, nagdulot ng walang katapusang mga gintong alon. Mula sa malayo, para bang ang taong nasa langit ay may suot na napakalaking ginintong balabal, ngunit ang balabal na iyon ay ang buong langit. Ang taong ito ay kamukha ni Wang Lin. Ang bilog na marka sa kanyang noo ay naglabas ng walang katapusang gintong liwanag, at sa isang alon ng kanyang kamay, tinamaan nito ang Ancient God. Nagkaharap ang dalawang Wang Lin ng mabilis na parang maglalaban hanggang kamatayan. Palapit sila ng palapit. Sa isang kisap mata, nagbanggaan ang dalawang Wang Lin. Nang halos magbanggaan na parang dalawang bundok na nagsasanib, isang mahiwagang liwanag ang kumislap sa pagitan nila. Ang mahiwagang liwanag ay isang perlas na kasing laki lamang ng isang kamao ng bata. Muling lumitaw ang heaven-defying bead. Ang baliw na nakahiga ay biglang binuksan ang kanyang mga mata at tumitig sa perlas. Bulong niya, ito, mukhang napaka-importante, parang hinahanap ito ng kuya ko, ang bagay na ito, nakalimutan ko, ano nga ulit yun? Little Red, anong tawag doon? Isang malakas na tunog ng pagsabog ang narinig. Ang lakas ng ginintong langit at itim na lupa ay sumabog laban sa heaven-defying bead. Dahan-daang pamatak ang heaven-defying bead. Pagkatapos ng isang ikot, ang ginintong langit ay agad na naabsorb ng heaven-defying bead. Pagkatapos ay biglang lumitaw ang isang ginintong katawan mula sa loob ng heaven-defying bead. Muling umikot ang heaven-defying bead. Sa pangalawang pag-ikot, naabsorb ang Ancient God katulad ng ginintong langit. Ang kapangyarihan ng Ancient God ay pumasok sa ginintong Celestial origin at bumuo ng katawan ng isang Ancient God. Subalit, ang katawan ng Ancient God na ito ay nagbigay ng mahinang gintong glow. Siya ay si Wang Lin. Parang huminto ang oras sa sandaling iyon. Matapos ang hindi alam na bilang ng oras, biglang damilat ang mga mata ni Wang Lin. Ang kanyang kaliwang mata ay may ginintong aso at ang kanang mata ay may isang kidlat na ginintong liwanag. Ang bilog na marka sa pagitan ng kanyang mga kilay ay nawala at ang 7 Ancient God Stars ay patuloy na umiikot sa kanyang noo, ngunit ang 7 bituin na iyon ngayon ay gininto. Ginintong mga bituin. Sa sandaling binuksan niya ang kanyang mga mata, ang kanyang katawan ay nanginig at damyugo siya mula sa bibig. Masakit niyang tinignan ng baliw na nakatitig sa kanya habang siya ay tumayo at bumagsak sa lupa. Pagkatapos ay isinara niya ang kanyang mga mata at nagsimulang magbukas muli. Ang baliw ay nanginginig at nagpanggap na wala siyang nakita. Patuloy siya sa paghuni at tinitingnan ng ibang direksyon. Ngunit binabantayan pa rin niya ang reaksyon ni Wang Lin sa gilid ng kanyang mata. Kabanata 1539 Tatlong angkan ng sinaunang bansa. Nagpatuloy ang baliw sa pagmamasid sa reaksyon ni Wang Lin. Kinuskos niya ang kanyang ulo at dahan-daang lumapit. Pinagpag ang kanyang kamay at nagpakita ng isang pilyong ngiti. Mag-usap tayo. Ano ang pangalan mo? Sabihin mo sa akin at bibigyan kita ng gantimpala. Walang sinabing sagot si Wang Lin at ipinagpatuloy ang kanyang pagpapagaling habang nakapikit ang mga mata. Hindi ka magsasalita. Maglalakas loob kang hindi magsalita. Nung nahuli ko si Little Red, hindi rin siya nagsalita, kaya't pinagtanggol ko ang lahat ng kanyang buhok. Mahuhulaan mo ba kung ano ang nangyari? Patuloy na tsismis ng baliw, at habang naglalakad ng mas malapit,
umupo siya sa tapat ni Wang Lin at nagsimulang magkwento. Hindi mo mahuhulaan. Binigyan ko si Little Red. Haha. Ha. He. Nagsimulang magtawa ng malakas ang baliw habang hawak ang kanyang tiyan. Matapos magtawa ng matagal, matalim niyang tinitigan si Wang Lin. Bakit hindi ka tumawa? Hindi ba nakakatawa ang hari? Kapag nagsasalita ang hari, pati ang pamilya Li ay tumatawa. Kung hindi ka tatawa, pupuntahan ko ang aking kuya. Mukhang hindi ko pa nasabi sa iyo kung ano ang ginawa ko kay Little Red. Bakit hindi mo ako tanungin kung ano ang ginawa ko kay Little Red? Humph, kahit hindi mo itanong, sasabihin ko pa rin. Noon. Nakalimutan ko. Nakagitgit ang baliw at tinuktok ang kanyang ulo. Puno ng kalituhan ang kanyang mga mata. Putang ina, bakit ko nakalimutan ulit? Kapag nagsimula ng mag-chatter ang baliw, halos walang katapusan. Nagsasalita siya ng walang tigil ng ilang araw, at habang tumatagal, lalong tumataas ang kanyang kasiyahan. Ang tanging pagsisisilang niya ay hindi sumasagot si Wang Lin, at tanging pakikinig lang ito. Gayunpaman, masaya pa rin siya dahil may buhay na nilalang siyang kausap. Tuloy-tuloy siyang nagsasalita, parang isang lamok, at ang tunog nito ay tumagal ng matagal. Walang naririnig si Wang Lin. Ang kanyang katawan ay nasa kalagayan ng kalituhan. Ang kanyang katawan ng sinaunang Diyos ay nasa labas at ang kanyang celestial na pinagmulan ay nasa loob, na nagsisilbing kanyang pinagmulan ng kaluluwa. Mas malalim pa, ang heaven-defying bead ay dahan-daang umiikot. Sa oras ng mga mortal, 12 oras ang kailangan para umiikot ang heaven-defying bead ng isang beses. Ang pinagmulan ng enerhiya sa loob ng kanyang katawan ay bumagsak at nawala ng walang bakas. Ang pinalit nito ay ang siksik na celestial na espiritual na enerhiya na nagmula sa bagong dugo na ginawan ng kanyang bone marrow. Ang celestial na espiritual na enerhiya ay mas malakas kaysa sa kanyang pinagmulan na enerhiya, kahit na mas kaunti ito kumpara sa kanyang pinagmulan na enerhiya. Kung ang kanyang orihinal na pinagmulan na enerhiya ay parang isang malakas na ilog, ang kanyang celestial na espiritual na enerhiya ay parang isang batis. Bagaman ganito, ang maliit na dami ng celestial na espiritual na enerhiya ay yumanig sa isipan ni Wang Lin. Nararamdaman niya ang isang nakakatakot na aura na nagmumula sa celestial na espiritual na enerhiya. Dahil sa pagbagsak ng 7 bituin, nagsimula ng maaga ang ikalawang pagsubok. Ngunit bago magputok ang lakas ng ikalawang pagsubok, ito ay nilamon ng heaven-defying bead. Sa ngayon, ang kanyang lakas pisikal ay ilang beses na mas malakas kaysa dati. Bawat tibok ng kanyang puso ay parang lumilikha ng isang hindi nakikitang alon na kayang yumanig sa paligid. Isang pakiramdam ng lakas ang sumabog sa katawan ni Wang Lin. Sigurado siyang hindi makakaligtas ang kahit isang cultivator ng late-stage Nirvana Void mula sa kanya. Marahil isang cultivator ng peak Nirvana Void ang may kakayahang makipaglaban sa kanya. Ngayon, siya ay isang pagsasanib ng Celestial at Ancient Order. Isang napakabihirang mutasayon sa kalawakan ng mga bituin. Hindi alam ni Wang Lin kung ang pagbabagong ito ay mabuti o masama, ngunit ngayon ay nararamdaman niya ang matinding sakit sa kanyang katawan. Kahit na ang kanyang katawan at Celestial na pinagmulan ay nasa estado ng pagsasanib, ang pagtanggi sa pagitan nila ay nanatili pa rin. Pati ang heaven-defying bead ay tila hindi kayang pigilan at baguhin ang pagtanggi na ito. Maaari nitong pilitin ang pagsasanib ng celestial na pinagmulan ni Wang Lin at ang kanyang katawan ng sinaunang Diyos, ngunit hindi nito kayang maalis ang ugat ng matinding sakit. Kung hindi malulutas ang puwersa ng pagtanggi na ito, hindi kayang ipakita ni Wang Lin ang kanyang buong lakas. Bawat pagkakataon na nais niyang gamitin ang kanyang celestial na espiritual na enerhiya, magdudulot ito ng matinding sakit at ititigil ng kanyang katawan ng sinaunang Diyos. Magagamit lang niya ang 20% ng kanyang lakas. Ngunit kahit ang 20% na iyon ay sapat na upang agad patayin ang isang cultivator ng late-stage Nirvana Void. Hindi sigurado si Wang Lin kung gaano kalakas ang buong lakas niya, ngunit sigurado siyang mga tao tulad ni Esteem Nanjiao ay hindi magiging kalaban niya. Gayun din, ang lakas pisikal niya ay hihinto ng kanyang celestial na pinagmulan sa loob ng kanyang katawan. Kung ito lang, hindi ito magiging problema, ngunit ang pinakaaalala ni Wang Lin ay ang pagtanggi na puwersa ay lalakas ng lalakas. Kapag umabot ito sa isang limitasyon at pumutok, ang kanyang katawan at celestial na pinagmulan ay babagsak. Pati ang kanyang kaluluwa at ang lahat ng bagay na nauukol sa kanya ay masisira. Ang puwersa ng pagtanggi na ito ay parang isang kutsilyo ng kamatayan na nakabitin sa ibabaw ng kanyang ulo, at maaari itong bumagsak anumang oras. Agad na naisip ni Wang Lin ang lahat ng bagay habang siya ay nakaupo. Isinaisip niya ang lahat ng magagawa upang alisin ang puwersa ng pagtanggi na ito, ngunit sa huli, wala siyang maisip na solusyon. Bagaman mukhang gumuho ang celestial na ancestor mark, tanging si Wang Lin ang nakakaalam na hindi ito nawala. Sa halip, ito ay nagsanib sa kanyang 7 ancient god stars, na nagdulot ng paglitaw ng mga gintong bituin. Hindi pa ito nangyari sa ancient order noon.
Ilang araw ang lumipas, habang patuloy na nagsasalita ang baliw, dahan-dahang binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata. Dalawang sinag ng gintong liwanag ang sumabog mula sa mga mata ni Wang Lin at tumama sa mga mata ng baliw. Biglang tumigil ang baliw sa pagsasalita nang ang dalawang sinag ng gintong liwanag ay tumutok sa kanyang mga mata. Nagmukha itong nalilito at kinuskos ang kanyang ulo. Pagkatapos, tiningnan niya si Wang Lin at walang pakialam na sinabi, "Hey, bakit mayroon kang gintong mata ng aking angkan? Pero kulay light gold lang, hindi sapat. Tingnan mo ang gintong mata ng hari." Habang nagsasalita ang baliw, huminga siya ng malalim at ang kanyang mga pisngi ay namaga. Maging ang kanyang katawan ay nagsimulang mag-expand, parang may hangin na pumapasok sa kanyang katawan. Habang siya ay namamaga, ang kanyang mga mata na malabo ay naging matalim at dalawang sinag ng gintong liwanag ang sumabog mula sa kanyang mga mata. Sa ilalim ng gintong liwanag na ito, ang baliw ay tila naging ibang tao. Puno siya ng nakakagulat na aura ng kadakilaan. Paano? Paano? Ang hari ay malakas. Nang magsalita ang baliw, nawala ang aura ng kadakilaan. Maghintay ka, magiging mas malakas pa ang hari. Huminga ang baliw at ipinakita ang isang mayabang na mukha. Ang kanyang katawan ay namaga at ang tunog ng pagputok ay narinig. Ang kanyang payat na katawan ay mabilis na lumaki at napuno ng laman at dugo. Kasabay nito, muling sumabog ang aura ng kadakilaan. Ngunit, sa mismong sandaling iyon, isang malalakas na huni ang narinig at isang agos ng hangin ang pumutok mula sa puwit ng baliw. Ang kanyang katawan ay parang isang nalulumbay na lobo. Nawala ang gintong liwanag sa kanyang mga mata at hindi na siya kasing lakas ng dati. Nahihiya ang baliw at kinuskos ang kanyang ulo. Medyo namula ang kanyang mukha at umiling. Aksidente lang ito. Tiningnan ni Wang Lin ang baliw ng may komplikadong tingin. Mas lalo pang nahihiya ang baliw sa ilalim ng tingin ni Wang Lin. Hinawakan niya ang kanyang puwit at umatras ng ilang hakbang. "Aksidente, sinabi ko na nga na aksidente lang. Bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Nakakatuwa, bihira akong magpakawala ng hangin. May miss ba ako?" Kinuskos ng baliw ang kanyang puwit gamit ang kanyang kanang kamay at hindi na malayang inamoy ang kanyang kanang kamay. Sigarilyo si Wang Lin. Ang baliw ay nagbigay sa kanya ng isang malaking kayamanan, ngunit muntik na rin siyang mamatay. Sa totoo lang, kung hindi dahil sa celestial na ancestor print, hindi magiging ganoon ang kalagayan ng katawan ni Wang Lin. Bagaman nandyan pa rin ang puwersa ng pagtanggi, hindi ito kasing tindi tulad ng ngayon. Kalimutan na, anong silbi pa ng makipagtalo sa baliw na ito. Umingaw si Wang Lin. Ang pinakaaalala niya ay ang puwersa ng pagtanggi. Habang nag-iisip, inilabas niya ang kanyang kanang kamay at isang kalawakan ng punit na puwang na tumagos sa kanyang storage space. Isang pagsabog ng devilish energy ang sumabog. Ang sinaunang demonyo na nakuha niya mula sa sinaunang libingan ay lumitaw sa harapan niya. Ang katawan ng sinaunang demonyo ay petrified na, ngunit nang makuha ni Wang Lin ang Ancient Order Inheritance, ibinalik ito sa laman. Ang 6 na Devil Stars ay umiikot sa kanyang kanang mata, ngunit ngayon ay wala ng kaluluwa ang katawan nito, kaya't ito'y isang bangkay pa rin. Tinutok ni Wang Lin ang mata sa 6 na Devil Star. Ang plano niya ay kondensahin ang isang Ancient Devil Soul para sa Ancient Devil Body, ngunit dahil sa panganib ng Rejection 4 sa kanyang katawan, binago niya ang kanyang isip. Nagningning ang kanyang mga mata at tinutok niya ang kanyang daliri. Ang sinaunang demonyo ay nanginginig ng malakas, at habang nanginginig ito, mabilis na lumiit ang katawan nito. Ang lahat ng laman, dugo, at devilish energy nito ay nagtipon patungo sa mga bituin sa kanyang kanang mata. Sa isang kisap mata, ang katawan ng sinaunang demonyo ay nawala at nagtipon sa loob ng 6 na Ancient Devil Stars. Inabot ni Wang Lin ang mga ito at lumipad patungo sa kanang mata ni Wang Lin. Sa isang iglap, pumasok ang 6 na Ancient Devil Stars sa kanang mata ni Wang Lin at naiimprinte sa ilalim ng gintong kidlat. Sa sandaling pumasok ang Ancient Devil Star sa kanyang katawan, huminga ng malalim si Wang Lin. Ang kanyang kamay ay bumuo ng isang seal at ang kanyang katawan ay nanginginig. Ang 7 gintong Ancient God Stars sa pagitan ng kanyang mga kilay ay kumikislap. Ang mga sinag ng gintong liwanag ay tila pumasok sa kanyang kanang mata, pagkatapos ay mabilis na nagsanib sa 6 na Ancient Devil Stars. Ang baliw ay umatras at tumingin sa eksenang ito. Pinagmasdan niya ito habang kinukuskus ang kanyang mga mata at nagbulong, gamitin ang Ancient God bilang katawan at Ancient Devil bilang avatar. Ito ang 3 angka ng sinaunang bansa. Ang 3 angka ng sinaunang bansa. Ang G Country ay may demon bilang kanilang ugat. Ang She Country ay may devil bilang kanilang ugat. Nakakagulat, siya ay miyembro ng aking celestial clan at mayroon siyang immortal body na tanging ako at ang aking kuya lang ang mayroong. Paano kaya may cultivator mula sa sinaunang bansa ang may ganito? Nakakagulat, nakakagulat. Sino ang may lakas ng loob na bigyan ng isang cultivator mula sa sinaunang bansa ng aming immortal celestial body? Kung nalaman ng aking kuya ito, tiyak na magagalit siya ng labis.
Hindi pwedeng mangyari ito, kailangan kong alamin kung sino ang walang takot na magbigay ng ganitong bagay. Ang baliw ay nagseryoso. Kabanata 1540 Spell. Dahan-daang lumipas ang oras. Sa isang kisap mata, 3 araw ang lumipas. Sa loob ng 3 araw na iyon, patuloy na inilalagay ni Wang Lin ang puwersa ng pagtanggi sa 6 na sinaunang bituin ng demonyo upang matulungan itong labanan ang puwersa ng pagtanggi. Ang 6 na sinaunang bituin ng demonyo ay unti-unting naging ginto at natagpuan sa ilalim ng gintong kulog, kaya't naging mahirap para sa mga tao na makita ang mga ito. Dahan-dahan itong pinipigilan ng matinding puwersa ng pagtanggi sa kanyang katawan at sanhi ng mabagal na paglago nito. Gayunpaman, ang pamamaraang ito ay pansamantalang nagpapabagal lamang sa panganib at hindi nito nilulutas ang ugat ng problema. Ang puwersa ng pagtanggi ay parang isang anino na naglalakbay sa isipan ni Wang Lin. Binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata. Ang kanyang mukha ay malungkot. Hindi man lang niya tiningnan ng baliw, kundi tumingin siya sa langit. Naalala ko, pagkatapos kong makuha ang ligwam na pana, lumitaw ang Nether Beast at nagbuga ng gintong unos. Nagpadala ako ng mensahe sa Nether Beast na lamunin ako. Kaya't ngayon ay dapat ako ay nasa loob ng mundo ng Nether Beast. Kung nais kong umalis, madali lang. Habang siya ay nag-iisip, nakita ng baliw na nagising si Wang Lin. Bigla siyang nagturo kay Wang Lin at sumigaw. Sabihin mo sa akin kung sino ang nagturo sa iyo ng immortal na katawan ng langit. Nais ko makita kung aling hanggal ang naglakas loob na gawin ito. Ang baliw ay puno ng galit. Nagulat si Wang Lin saglit at tumingin sa baliw. Habang siya ay tumitingin, maingat niyang nirecord ang lahat ng nakita niya. Sigurado siyang ang taong ito ay isang baliw, at isang baliw na may napakabigat na memorya. Malaki ang pinagmulan ng taong ito. Tinawag niya ang sarili bilang hari, at ang mga sinabi niya ay nakakagulat. Sino ba siya? Nakita ng baliw ang titig ni Wang Lin at ang kanyang mukha ay naging masaya. Tila nakalimutan niya kung bakit siya galit at nagpakita ng isang malikot na ngiti. Maliit na babae, ngumiti ka para sa hari. Bibigyan kita ng gantimpala, tiyak na bibigyan kita ng gantimpala. Kunot ang noo ni Wang Lin at nagiging walang malasakit ang kanyang mukha. Hindi pinansin ng baliw, nagwagayway siya ng kanyang kamay at isang pana ang lumitaw. Ngunit ang string nito ay naputol, kaya't hindi magagamit ang pana. Tinitingnan ng pana ng may komplikadong ekspresyon, isang buntong hininga ang pinakawalan ni Wang Lin at nagsimulang mag-isip. Ano kayang paraan ang magagamit ko para harapin ang isyu ng puwersa ng pagtanggi? Nakita ng baliw na hindi siya pinapansin ni Wang Lin, kaya nagbuga siya ng malamig na hininga at mamurming, kung hindi ka ngingiti, edi wag. Hindi kita bibigyan ng gantimpala. Mahalaga ang dugo ng hari. Hindi ko ibibigay sa iyo ang kahit isang patak ni isang patak. Habang sinasabi niya ito, inirol niya ang kanyang mga mata at ipinakita ang isang mayabang na ngiti. Nginitian niya si Wang Lin at sinabi, kalimutan mo na, heneroso ang hari. Dahil nahihiya ka, pwede ka nang ngumiti mamaya. Kaya, maliit na babae, sabihin mo ang pangalan mo, bibigyan ka ng gantimpala ng hari. Hindi mo pa rin sasabihin ang pangalan mo. Papatayin mo ako sa galit, ikaw. Dapat at least sabihin mo ang apelyido mo. Hindi ka pa rin magsasabi. Mabuti, gusto ko ang mga matitigas na batang babae katulad mo. Mas lalo kang magpakita ng ganito, mas lalo kong magugustuhan. Tumawa ang baliw at nagsimula na namang magsalita. Habang nagsasalita siya, nagsimula siyang maglakad-lakad sa paligid ni Wang Lin. Si Wang Lin ay dahan-daang nena sa pakikinig. Tumingin siya sa baliw at nagsabi, maingay. Nagulat ang baliw at ang kanyang mga mata ay lumaki. Tinutok niya ang tingin kay Wang Lin at umatungal, walang may lakas ng loob magsalita sa hari ng ganito. Nagkakamali ka. Isang kisap mata, isang malamig na kislap ang tumama sa mga mata ni Wang Lin at ipinagwagayway ang kanyang kanang kamay. Isang malakas na hangin na gintong ang kulay na kahit ang buong planeta ay nayanig ay sumabog. Ang baliw ay napasigaw ng masakit at tinangay ng hangin palayo. Sa wakas, may katahimikan. Ibinalik ni Wang Lin ang kanyang braso at nagsimula muling mag-isip. Ngunit, hindi tinantanan ng baliw ang kanyang determinasyon. Hindi siya nagtagal bago isang sigaw mula sa malayo at mabilis na bumalik ang baliw. Mabilis siyang nakarating kay Wang Lin at muling sumigaw. Du! Si Wang Lin ay nagwagayway ng kanyang kamay at muling sumabog ang unos. Ang baliw ay muling napasigaw ng masakit at tinangay palayo. Muli, paulit-ulit. Hanggang sa ikapitong o ikawalong ulit. Laging bumabalik ang baliw at umiiyak na parang nais niyang tapusin ang pangungusap na iyon. Ngunit hindi siya nagkaroon ng pagkakataon at lagi siyang tinatangay pabalik. Ang malupit na sigaw ay malinaw na maririnig sa abandonadong planetang ito. Hanggang sa ika-15 beses, ang malamig na tingin ni Wang Lin ay mas lalo pang tumindi. Bahagyang narinig niya ang kaunting kasiyahan sa sigaw ng baliw. Matapos bumalik ang baliw, hindi na binanggit ni Wang Lin ang kanyang kamay ngunit pinatagal niyang maghintay para matapos magsalita ang baliw.
So exciting! Ang baliw ay puno ng kasiyahan. Matapos niyang sumigaw kay Wang Lin, isinara niya ang kanyang mga mata. Tila siya ay lasing na naghihintay ng isang bagay. Pagkatapos ng isang saglit, may halong pagdududa sa kanyang mukha at binuksan niya ang mga mata upang tignan si Wang Lin. Si Wang Lin ay nakatingin din sa kanya at ang malamig na tingin ni Wang Lin ay mas lalo pang tumindi. Fly, fly, fly. Kumurap ang baliw at tumalon ng ilang beses bago ini-extend ang mga kamay para lumipad. Nakita niyang hindi kumikilos si Wang Lin, kaya't naging inis at tiningnan si Wang Lin. Pagkatapos tumalon ng ilang beses, galit niyang sinabi, ang hari ay naglalaro ng masaya, mas mabuti kung magpatuloy ka ngayon. Naramdaman ni Wang Lin na parang siya'y magugulpi. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin ngunit hindi na nagwasiwas ng kanyang manggas. Sa halip, tumayo siya at tinadyakan ang baliw sa puwet. Ginamit niya ang 70% ng lakas ng katawan na kaya niyang gamitin ng hindi papayagan ang puwersa ng pagtanggi na lumabas. Ang lakas na ito ay sapat na para labanan ang isang mid-stage Nirvana Void Cultivator. Isang malakas na hangin ang dumaan at ang tadyak ni Wang Lin ay tumama sa baliw. Ang baliw ay sumigaw ng masakit na sigaw habang ang kanyang katawan ay tinadyak sa ere. Ini-extend niya ang kanyang mga kamay at ang katawan niya ay lumipad palayo, gumuhit ng isang arko. Pagkalipas ng ilang saglit, bumalik ang baliw para sa 17 beses. Ang kasiyahan ng baliw ay umabot na sa sukdulan. Hindi siya nagsalita ngunit umatungal kay Wang Lin bago agad humarap at itinaas ang puwet, isinara ang mga mata at ini-extend ang mga kamay. Si Wang Lin ay kumunat ang kamao at pagkatapos huminga ng malalim, nagpakalma. Gusto mo ng mga sigaw? Mabuti. Ibinangon ni Wang Lin ang kanyang kamay at tinuro ang walang hangganan. Isang pirasong bitik ang lumitaw sa kanyang imbakan at inilabas niya ang isang malaking itim na ape. Ang itim na ape na ito ay nakuha ni Wang Lin sa isang kontinente sa Cloud Sea. Mahina ito ngunit mahilig magingay. Nang lumitaw ang itim na ape, sumigaw ito ng malakas. Pinatama ang malalakas nitong mga braso sa dibdib, na naglikha ng tunog na parang tambol. Nagulat ang baliw at tumingin sa itim na ape. Ang itsura ng kasiyahan ay umapaw nang makarating siya sa ape at sumigaw. Ginaya niya ang ape at pinatama ang kanyang dibdib. Ang mga mata ng itim na ape ay puno ng pagdududa habang tinitingnan ng taong nasa harapan niya. Pakiramdam nito ay tinutokso siya ng taong iyon. Bagamat naglalabas ito ng nakakatakot na aura, sa tulong ng kalooban ni Wang Lin, nawala ang takot at pinalitan ng galit, kaya't nagsimula itong magingay ng galit. Ganoon na nga, nagkatitigan ng tao at ape at nagsigawan sila sa isa't isa. Lahat ng nais nilang gawin ay supilan ng isa't isa. Ang mga sigaw ay naging mas intense. Si Wang Lin ay nagbuntong hininga ng maluwag at hindi na pinansin ang baliw. Isinara ang mga mata at nag-isip ng solusyon upang labanan ang puwersa ng pagtanggi. Unti-unting naisip niya ang ilang mga ideya. Ang pinakamahirap sa aking 5 asensya ay buhay at kamatayan, karma, at totoo at mali. Kung makumplito ko ang 3 asensyang ito, makokontrol ko ang puwersa ng pagtanggi. Pwede kong gamitin ang asensya ng buhay at kamatayan upang hatiin ang puwersa ng pagtanggi sa buhay at kamatayan. Pagkatapos ay pwede kong gamitin ang asensya ng karma upang gumawa ng isang mundo at payagan ang puwersa ng buhay at kamatayan ng pagtanggi na bumuo ng isang siklo. Huling-huli, pwede kong gamitin ang asensya ng totoo at mali upang lokohin ang puwersa ng pagtanggi gaya ng daw ng panlilinlang upang ang celestial at ancient order na lakas ay tuluyang magsanim. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap habang maingat niyang iniisip ito, at ang determinasyon ay lumitaw sa kanyang mga mata. Kung mangyari ang lahat ng iyon, ang pagkumpleto ng 5 asensya ay magbibigay sa akin ng kumpletong 5 daliri, at saka ko mabubuksan ng Void Gate upang maging isang tunay na cultivator sa ikatlong hakbang. Gaano kaya ako kalakas noon? Ang mga kamao ni Wang Lin ay humigpit. Buhay at kamatayan, karma, at totoo at mali. Paano ko kaya magagampanan ng 3 asensyang ito upang umabot sa pagkumpleto? Sa aking pagsusuri kanina, kulang ako ng isang bagay na makakapagpataas ng aking pagkakataon. Dao fruit, kailangan ko ng mas marami pang dao fruit. Mas marami, mas mabuti. Habang nag-iisip, ang mga sigaw ay unti-unting hamina. Tila hindi na kaya ng itim na ape na magpatuloy sa walang humpay na pagsigaw, at ang boses nito ay naging magaspang. Tinitigan nito ang baliw na may takot sa mga mata. Umatras ito ng ilang hakbang. Hindi na naglakas loob ang itim na ape na magingay at tumingin ito kay Wang Lin nang may pakiusap. Mas lalo pang naging mayabang ang baliw kahit na siya rin ay napagod at ang boses nito ay magaspang na rin. Ang kasiyahan sa kanyang mukha ay naging mas matindi at pinatama niya ang kanyang dibdib habang umiti ng malaki. Ang hari ay patuloy na sumisigaw sa aking nakatatandang kapatid mula pa noong ako'y lumaki. Si Little Red ay laging sumusunod sa mga sigaw ko. Alam ng lahat sa Celestial Immortal Continent na ang boses ko ang pinakamalakas at pinakamaganda. Ikaw, maliit na unggoy, maglakas loob ka bang sumigaw laban sa hari? Hala,
Hala, pagkatapos nating magtulungan sa sigawan, magpapaligsahan tayo sa mga spell. Tingnan mo kung gaano kaganda ang mga spell ng hari. Hinawakan ng baliw ang kanyang kanang kamay at itinuro ito sa langit, pagkatapos ay isang kislap ng liwanag ang lumitaw sa kalangitan. Isang malaking palad ang lumitaw sa kalangitan, na naglalabas ng isang malakas na presyon. Malinaw na makikita ang bakas ng palad at bumaba mula sa langit. War Spirit Print. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap at ang kanyang ekspresyon ay nagbago. Naalala niya na noong hindi siya makagalaw, ginamit ng baliw ang iba't ibang spell sa kanya, at bawat isa ay lubos na otentiko. Habang tinitingnan ng bumababang War Spirit Print, si Wang Lin ay nahulog sa pagkamove. Ito ang isa pang malaking kapalaran na ibinigay sa kanya ng baliw pagkatapos ng Celestial Bloodline.